Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Mark habang hinahaplos ang makintab na manibela ng bagong SUV. Hindi niya alam na sa bawat haplos niya ay unti-unting pinuputol ni Ana ang kadenang nagbibigkis sa kanila. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo, pero sa isang iglap, itinuring niyo akong bangko at hindi asawa. Bulong ni Ana sa dilim habang bitbit ang kaisa-isang maleta. Ang tapat na pagmamahal ay may hangganan, at sa gabing ito, ang fortress na itinayo niya ay magiging kuta ng kanyang kalayaan. Sino ang mananatiling nakatayo kapag ang lahat ng yaman ay naglaho sa isang kurap? Bakit ba kailangang maghintay pa tayo? Pera naman natin yon, Mark. Karapatan mo yon bilang asawa. Iyong pinaghirapan mo sa pag-aalaga sa kanya, at sa bahay na ito, ang kabayaran doon. Ang boses ni Mami Luz ay parang matalas na kutsilyong humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Sa labas ng pinto, nakatayo si Ana pagod at hapo mula sa sunod-sunod na overtime sa opisina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang bitbit ang dalawang supot ng mainit pang pagkain mula sa paboritong restaurant ng kanyang biyenan, kasama ang mga gamot na ipinabili nito dahil daw sa masamang pakiramdam. Ang bawat hakbang niya pauwi ay punong-puno ng pag-aalala. Iniisip kung kumain na ba ang kanyang pamilya, kung maayos ba ang tulog ng anak niyang si Tala. Ngunit ang mga salitang narinig niya mula sa loob ng sala ay tila isang malamig na buhos ng tubig na nagpabato sa kanya sa kinatatayuan. Dahan-dahan niyang naramdaman ang bigat ng mga supot sa kanyang kamay. Ang init ng pagkain ay unti-unting lumalamig, gaya ng kanyang puso. Sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto at doon ay nakita niya ang kanyang asawang si Mark na nakaupo sa sofa. Hawak ang isang makintab na brochure ng isang mamahaling SUV. Sa tabi nito ay ang kanyang personal na passbook. Ang pondong 7 taon niyang pinagtrabahuhan, ang perang nakalaan sana para sa pag-aaral ni Tala at sa ipinangakong bahay para sa kanyang sariling ina sa probinsya. "I know, ma," sagot ni Mark na may himig ng pagkainip. "Kausap ko na ang ahente. Ang sabi ko ay bukas na bukas din ay maibibigay ko na ang down payment." Hindi naman mapapansin ni Ana yon. Masyado siyang abala sa trabaho para silipin ang account niya. At saka, para naman ito sa atin, para hindi na tayo nahihirapang mag-commute tuwing uuwi tayo ng Laguna sa fiesta. Naramdaman ni Ana ang isang malakas na pintig sa kanyang sentido. Ang hangin sa loob ng hallway ay tila naglaho, naiwan siyang naghahabol ng hininga sa gitna ng sarili niyang tahanan. Ang kanyang mga daliri ay namanhid at ang plastik na hawak niya ay unti-unting dumulas mula sa kanyang mga kamay. Walang tunog na lumabas, ngunit ang pagbagsak ng mga gamot at pagkain sa sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng kanyang pandinig. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng puyat, at ang lahat ng sakripisyo niya para sa lalaking ito ay biglang nagmukha rito na parang isang biro. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang malungkot na himig na ayaw tumigil. Saan napunta ang pangako ng pagmamahal na naging tanikala ng kanyang pagkatao? Hanggang kailan ang hangganan ng pagtitiis kung ang mismong kuta na itinayo mo ay kinalalagyan ng mga anay na kumakain sa iyong kaluluwa? Nanatiling nakatayo si Ana, nanlalamig at wasak. Ang liwanag ng sala na dati ay nagbibigay sa kanya ng init ng pag-asa ay tila naging isang malupit na entablado kung saan itinatanghal ang kanyang pagiging biktima. Narinig niya ang mga yabag ni Mark papalapit sa pinto. "Ana, ikaw na ba yan?" Ang boses nito ay puno ng pagkukunwari. Walang bahid ng pagsisisi. Nang bumukas ang pinto, tumambad kay Mark ang anyo ng kanyang asawa. Hindi ito ang masayahing Ana na laging handang maglingkod. Ang babaeng nasa harap niya ay may mga matang tila tuyong sapa. Walang luha, ngunit puno ng lalim ng sakit. Nakatingin si Ana sa mga supot ng pagkain sa sahig. Pagkatapos ay dahan-dahang itinaas ang kanyang paningin sa asawa. "Gutom na ba kayo?" Mahinang tanong ni Ana.
Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang bawat pantig ay tila may dalang lason na hindi kayang lunukin ni Mark. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kami naghihintay ng dinner. Reklamo ni Mami Luz mula sa loob. Hindi man lang nag-abalang tumayo. At ano yang nasa sahig? Sayang naman yang binili mo, Ana. Alam mo namang ayaw ko ng pagkain galing sa sahig. Hindi sumagot si Ana. Pumasok siya sa loob. Nilampasan si Mark na tila ba ito ay isang anino lamang. Ang kanyang bawat kilos ay mabigat. Tila bawat bahagi ng kanyang katawan ay gawa sa tingga. Nakita niya ang passbook sa mesa. Sa isang mabilis na sulyap, nabasa niya ang mga numerong kinuha niya sa bawat oras ng kanyang buhay na ipinagpalit niya sa stress at pagod. Ana, may sasabihin sana ako sa'yo. Simula ni Mark. Pilit na itinatago ang brochure sa likod ng unan. May nakita kasi kaming magandang investment ni Mama. Para rin ito sa future natin, lalo na para kay Tala. Tumingin si Ana sa kanyang asawa. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Ang lalaking ito, na pinakasalan niya dahil sa pangakong poprotektahan siya, ay siya palang kukuha ng huling tulo ng kanyang lakas. Investment, Mark? O instrumentong gagamitin nyo para lalo nyo akong mabaon sa utang na loob na kailanman ay hindi ko naman pinirmahan. Natigilan si Mark. Ang mukha ni Mami Luz ay agad na nagbago. Mula sa pagiging mapanuri ay naging matalim na, tila isang handang manuklaw na ahas. Ano bang sinasabi mo, Ana? Pagod ka lang siguro. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang asawa mo. Kung hindi dahil sa kanya, sino ang mag-aalaga sa anak mo habang wala ka? Ito na naman ang linyang yon. Ang gaslighting na unti-unting pumatay sa tiwala ni Ana sa sarili sa loob ng maraming taon. Ang pakiramdam na wala siyang silbi kung wala sila. Kahit na siya ang nagbabayad ng bawat butil ng bigas at bawat patak ng kuryente sa bahay na yon. Tiningnan ni Ana ang orasan sa dingding. 3:00 na ng madaling araw. Sa oras na ito, dapat ay nagpapahinga na siya. Ngunit ang kanyang isipan ay mas gising pa sa kahit anong kape. Isang plano ang nagsisimulang mabuo sa kanyang utak. Isang planong hindi gawa sa galit, kundi sa pangangailangang mabuhay. Sige, sabi ni Ana sa mahinang boses. Kung yan ang gusto nyo, gawin nyo. Nagkatinginan si Mark at Mami Luz. Isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa kanilang mga mata. Talaga, Ana? Payag ka na? Masayang tanong ni Mark, akmang yayakapin ang asawa. Ngunit humakbang pabalik si Ana. Ang kanyang katawan ay tila may invisible na pader na hindi na kayang tawirin ni Mark. Gawin nyo ang sa tingin nyo ay tama. Pero tandaan nyo ito, sa bawat desisyong gagawin nyo ngayong gabi, may katumbas itong presyo na hindi nyo kayang bayaran. Lumakad si Ana patungo sa silid ni Tala. Iniwan niya silang dalawa sa sala, ang mag-ina, na muling nagbulungan tungkol sa kulay ng SUV na kukunin nila. Hindi nila alam na sa bawat hakbang ni Ana palayo ay ang huling pagtibok ng kanyang puso para sa tahanang ito. Pumasok si Ana sa kwarto ng anak at dahan-dahang sinarado ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng natutulog na bata. Isang patak ng luha, ang kaisa-isang luhang pinayagan niyang kumawala, ay pumatak sa kanyang pisngi. Dinala niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang nagwawalang emosyon sa loob. Ang katahimikan ng kwarto ay tila isang yakap na nagsasabing hindi pa huli ang lahat. Ngunit bago siya pumikit, isang kakaibang liwanag ang nakita niya sa screen ng kanyang cellphone na naiwan sa bedside table. Isang notification mula sa kanyang online banking. Isang transaction na hindi niya autorisado ang kasalukuyang nagaganap. Ang halaga ay saktong-sakto sa halaga ng down payment ng sasakyan. Namilog ang mga mata ni Ana, hindi na nila hinintay ang bukas. Sinimulan na nila ang pagnanakaw habang nasa loob pa siya ng bahay. Naramdaman ni Ana ang paglamig ng kanyang buong pagkatao. Ang sakit ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Tumayo siya, kinuha ang kanyang laptop, at sa gitna ng kadiliman ng silid, ang tanging nagbibigay ng liwanag
ay ang kanyang mga mata na puno ng apoy ng paghihiganti. Lalabas sana si Ana para komprontahin sila, ngunit napatigil siya nang marinig ang tawanan ni Mark at ng isang boses ng babae sa kabilang linya ng speakerphone na nanggagaling sa sala. "Don't worry, babe. Malapit na. Pagkakuha ko ng sasakyan, susunduin kita. Hindi na tayo mahihirapang mag-date dahil may sarili na tayong ride. Tiis-tiis lang kay Ana. Siya naman ang nagpapakain sa atin, di ba?" Ang hininga ni Ana ay tumigil. Ang pagsakal ng katotohanan ay mas masakit pa sa kahit anong sampal. Hindi lang pera ang ninanakaw sa kanya, kundi ang buong buhay niya. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Mark ay tila mga bubog na pumasok sa pandinig ni Ana, bumaon sa kanyang puso, at nag-iwan ng sugat na hindi na kailanman maghihilom. Ang tawa ng babae sa kabilang linya, isang tawang puno ng landi at panunuya, ay tila isang multong sumasayaw sa gitna ng dilim ng kanilang silid. Nanatiling nakaupo si Ana sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pinto ng kwarto ni Tala, habang ang liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone ay nagmumukhang isang maputlang anino sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa hirap at ginhawa ay siya palang magiging arkitekto ng kanyang sariling impyerno. Naalala niya ang mga unang taon ng kanilang pagsasama. Si Mark ay tila isang anghel na nagligtas sa kanya mula sa kalungkutan. Noong mga panahong iyon, ang bawat I love you ni Mark ay tila isang awit na nagpapatulog sa kanyang mga pangamba. Ngunit ngayon, na-realize ni Ana na ang lahat ng iyon ay isa lamang mahabang dula, isang laso na nabinalot sa matatamis na salita upang unti-unti siyang ubusin. Dahan-dahan na siyang tumayo. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila sumasakit sa bigat ng katotohanan. Binuksan niya ang kanyang laptop sa ibabaw ng maliit na mesa ni Tala. Ang tunog ng pagpindot sa keyboard ay tila tibok ng pusong nagmamadali. Bawat letra ay isang hakbang patungo sa digmaang hindi niya ginusto ngunit kailangan niyang tapusin. Pumasok siya sa kanyang bank account records. Doon, nakita niya ang mahabang listahan ng mga perang lumabas ng hindi niya alam. Mga grocery na hindi nakarating sa kanilang kusina. Mga bayad sa kuryente na mas malaki kaysa sa dapat. At ang pinakamasakit, ang mga transaction sa mga mamahaling hotel at restaurant na kailanman ay hindi niya natikman kasama si Mark. Isang mapait na hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Utang na loob, bulong niya sa sarili. Iyon ang laging sandata ni Mami Luz. Ang utang na loob dahil pinatira siya sa bahay na ito, kahit na siya naman ang nagbabayad ng mortgage. Ang utang na loob dahil inaalagaan daw nila si Tala. Kahit na ang totoo ay ang bata ang laging nag-a-adjust sa init ng ulo ng kanyang lola. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang pagpihit ng doorknob. Agad niyang sinarado ang laptop at pinahid ang kanyang mga mata. Pumasok si Mark. Ang mukha ay may bakas pa ng ngiti na halatang galing sa pakikipag-usap sa kanyang kabit. "Bakit gising ka pa, babe? Akala ko ba matutulog ka na?" tanong ni Mark. Ang boses ay malambing. Isang lambing na ngayon ay nakakapagpataas ng balahibo ni Ana sa pandiri. "Hindi ako makatulog. Maraming iniisip sa trabaho." Maikling sagot ni Ana, hindi tumitingin sa mga mata ng asawa. Alam niyang kung titingnan niya ito, baka hindi niya mapigilan ang kanyang kamay na dumapo sa mukha nito. Lumapit si Mark at pilit na niyakap si Ana mula sa likod. Ang amoy ng pabango nito, isang amoy na hindi kayang takpan ang baho ng kanyang kataksilan, ay tila sumasakal kay Ana. "Huwag mo kasing masyadong dibdibin ang trabaho. Kaya nga tayo kukuha ng sasakyan, di ba? Para naman makapag-relax tayo, para hindi ka na masyadong napapagod sa biyahe." "Salamat, Mark. Napakabuti mong asawa," sabi ni Ana. Ang bawat salita ay punong-puno ng sarkasmo na tila hindi naman napansin ng lalaki. "Siyempre naman, mahal kita eh. At si Mama, gustong-gusto ka talaga niya. Alam mo namang medyo strikto lang siya. Pero para sa ikabubuti natin ang lahat ng ginagawa niya."
Muling humalik si Mark sa pisngi ni Ana bago lumabas ng kwarto upang maligo. Naiwang mag-isa si Ana, nakatitig sa kawalan. Ang anino ng kahapon ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya sa babaeng dati ay puno ng pangarap. Ngunit sa ilalim ng sakit na yon, may isang bagong damdamin na nagsisimulang sumibol. Hindi na ito ang Ana na takot mawalan ng pamilya. Ito na ang Ana na handang sunugin ng tulay upang hindi na siya muling balikan ng mga taong umabuso sa kanyang kabutihan. Lumabas siya ng kwarto at dinala ang kanyang mga hakbang patungo sa kusina upang uminom ng tubig. Nadaanan niya ang silid ni Mommy Luz. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at narinig niya ang matandang babae na may kausap sa telepono. "Oo, Mare. Isang linggo na lang at mapapasakamay na namin ng SUV. Sabi ko sa'yo, napakadaling paikutin ng babaeng yan. Konting drama lang tungkol sa puso ko, ibinibigay na agad ang gusto ko. Sayang nga lang at hindi ko makuha ang titulo ng bahay na ito sa pangalan ni Mark. Pero unti-untiin natin. Pag nakuha na namin ang sasakyan, baka mapilitan ko na siyang ilipat ang lahat sa amin." Humigpit ang hawak ni Ana sa basong tubig na kanyang hawak. Ang lamig ng tubig ay tila lumipat sa kanyang mga ugat. Ang bawat salita ni Mommy Luz ay tila isang kumpirmasyon na wala silang itinuring na pamilya sa kanya. Siya ay isang puhunan, isang ari-arian, isang ATM na walang katapusan ng laman. Bumalik si Ana sa kwarto ni Tala at muling binuksan ang laptop. Sa pagkakataong ito, hindi na lang records ang tinitingnan niya. Nagsimula na siyang mag-draft ng isang resignation letter sa kanyang kumpanya, ngunit hindi ito isang ordinaryong resignation. Kausap niya ang kanyang boss, isang matalik na kaibigan, upang hilingin ang isang transfer sa kanilang branch sa Boracay. Isang posisyon na matagal na niyang tinatanggihan dahil ayaw niyang malayo kay Mark at sa bahay na ito. "I'm taking it," type ni Ana sa chat. "But I need this to be confidential. No one should know where I am going." Habang naghihintay ng reply, may isang folder siyang nakita sa desktop ni Mark na nakasync sa kanilang home network. Ang pangalan ng folder ay Projects. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang bawat document na nabuksan niya ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Hindi lang ito tungkol sa sasakyan. May mga scans ng kanyang pirma, mga pekeng kontrata na naglalagay kay Mark bilang co-owner ng kanyang mga investment accounts. At isang insurance policy sa pangalan ni Ana, kung saan si Mark at Mommy Luz ang tanging beneficiaries na may malaking halaga kapag may nangyaring masama sa kanya. Ang panginginig ng mga kamay ni Ana ay hindi na dahil sa takot. Ito ay dahil sa matinding puot. Pinaplano na nila ang kanyang pagkawala habang kinukuha nila ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang screen. Ito ay mula sa kanyang kaibigan sa bangko. "Ana, may problema. May nag-request ng change of address at primary contact number para sa main savings account mo. Ang document na ipinasa nila ay may pirma mo, pero mukhang hindi ito ang karaniwang stroke ng kamay mo. I held it for 24 na oras. Ano ang gagawin ko?" Tumingin si Ana sa salamin na nasa harap niya. Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng kahit anong emosyon. Ang tanging naroon ay ang isang matigas na kapasyahan. "Hold it forever," reply ni Ana. "And lock everything now." Sa labas, narinig niya ang masayang sipol ni Mark habang naghahanda itong matulog. Ang tunog ng kanyang kasiyahan ay tila isang insulto sa bawat sakripisyo ni Ana. Ngunit sa loob ng isipan ni Ana, isang malaking orasan ang nagsimulang tumakbo. Ang bawat segundo ay bilang na. Ang bawat sandali ng kanilang tagumpay ay isa lamang ilusyon na malapit ng maglaho. Ang anino ng kahapon ay unti-unti nang nilalamon ng dilim ng kanyang paghihiganti. At kapag sumikat ang araw, ang mundo na binuo nila sa kasinungalingan ay magsisimulang gumuho, bato sa bawat bato. Ngunit bago pa man matapos ang gabi, isang huling sorpresa ang naghihintay kay Ana.
Isang notification mula sa kanyang doorbell camera ang lumitaw sa kanyang screen. Isang babaeng nakasuot ng hood ang nakatayo sa harap ng kanilang gate. May hawak na envelope at tumingin ng diretso sa camera. Ang mukha ng babae ay pamilyar. Ito ang babaeng kausap ni Mark sa telepono. Ang bawat pintig ng puso ni Ana ay tila isang marahas na tambol sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakatitig siya sa screen ng kanyang cellphone, pinagmamasdan ng babaeng nasa labas ng kanilang gate. Ang babaeng may suot na hood ay may bakas ng kaba sa mukha, ngunit may kakaibang tapang sa kanyang mga mata. Sino ang babaeng ito na may lakas ng loob na pumunta sa kanilang tahanan sa ganitong oras? Narinig ni Ana ang pagpatay ng gripo sa banyo. Lalabas na si Mark. Mabilis niyang itinago ang cellphone sa ilalim ng unan at humiga. Nagkunwaring mahimbing ang tulog. Naramdaman niya ang pagpasok ng asawa sa kwarto, ang amoy ng sabon na humahalo sa amoy ng kanyang pagkakanulo. Lumapit si Mark sa kama, sandaling pinagmasdan ang likod ni Ana, bago dahan-dahang kinuha ang kanyang sariling telepono at lumabas muli ng kwarto ng nakatiyad. Sa kabila ng kanyang pagod, pinilit ni Ana na bumangon ng walang ingay. Sumunod siya sa anino ni Mark. Hindi ito pumunta sa gate. Sa halip, dumiretso ito sa silid ni Mommy Luz. Doon, narinig ni Ana ang mahinang bulungan na tila mga ahas na nag-uusap sa ilalim ng lupa. "Nandyan na siya, Ma." Ang sabi ko sa kanya ay iwan na lang ang envelope sa mailbox, bulong ni Mark. "Mabuti," sagot ni Mommy Luz. Ang boses ay puno ng awtoridad na tila siya ang reyna ng bahay na yon. "Siguraduhin mong hindi makikita ni Ana yan. Iyan ang magiging alas natin para hindi siya makapalag kapag hiningi na natin ang pirma niya para sa titulo ng lupa sa Laguna. Isang pagkakamali lang niya. Gagamitin natin ang mga litratong yan para palabasing siya ang may lalaki." Nanlamig ang buong pagkatao ni Ana. Hindi lang pala pagnanakaw ng pera ang plano nila. Nais din nilang sirain ang kanyang dangal at baligtarin ang katotohanan. Ang reyna ng kasinungalingan ay naghahabi na ng sapot na gawa sa paninira upang tuluyan siyang mabura sa buhay ng sarili niyang anak. Kinabukasan, ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng kusina na tila isang mapanlinlang na yakap. Nakaupo si Mommy Luz sa hapagkainan, may hawak na rosaryo habang nagdarasal, isang imahe ng kabanalan na alam ni Ana na isa lamang maskara. "Good morning, Ana," bati ng matanda. Ang ngiti ay abot hanggang tenga, ngunit hindi umaabot sa mga mata. "Kamusta ang tulog mo? Mukhang puyat ka na naman sa trabaho. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Nandito naman kami ni Mark para suportahan ka." Naupo si Ana sa harap ng kanyang biyenan. "Salamat, Ma. Nakakataba naman ng puso ang pag-aalala niyo." Kinuha niya ang pitsel ng tubig at nagsalin sa kanyang bus. "Nabalitaan ko nga pala sa bangko. May nag-attempt daw mag-change ng address ng account ko. May ideya ba kayo kung sino?" Saglit na napatigil si Mommy Luz sa kanyang pagrorosaryo. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng tingga. Ngunit sa isang iglap, bumalik ang kanyang kalmado at mapanuring mukha. "Naku, baka mga hacker yan, Hija. Uso ang ganyan ngayon. Kaya nga dapat ay ilipat mo na sa joint account niyo ni Mark ang mga savings mo para may ibang tumitingin. Alam mo namang si Mark ay maingat sa ganyan. At saka, asawa mo siya. Hindi ba dapat ay wala kayong itinatago sa isa't isa?" Narito na naman ang kanyang mga linyang puno ng manipulasyon. "Queen of Lies nga boy," nga ang titulong nararapat sa kanya. Gagamitin ang lahat, ang relihiyon, ang konsepto ng pamilya, at ang pagiging maingat upang makuha ang gusto. "Tama kayo, Ma," sagot ni Ana. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit. "Wala dapat kaming itinatago. Kaya nga nagtataka ako kung ano ang laman ng envelope na iniwan sa mailbox natin kaninang madaling araw. Parang may babaeng nag-drop off noon, nakita ko sa CCTV. Sa pagkakataong ito, nabitawan ni Mommy Luz ang kanyang rosaryo.
Ang tunog ng mga butil na tumama sa sahig ay tila mga huling patak ng ulan bago ang isang malakas na bagyo. Namutla ang matanda, ang kanyang mga labi ay nanginig bago pa man siya makahanap ng isasagot. Envelope? Ah, baka, baka mga billing statements lang yun, Ana. O baka mga flyers ng bagong tindahan sa kanto. Alam mo naman ang mga tao ngayon kung ano-ano ang iniiwan sa pinto. Pilit na tumawa si Mommy Luz, isang tawang puno ng kaba at pag-aalinlangan. Eksaktong pumasok si Mark sa kusina. Bitbit ang kanyang bagong plansadong polo. Anong pinag-uusapan niyo? Tanong niya. Sinusubukang magmukhang inosente. Ang tungkol sa envelope, Mark. Diretso ang tingin ni Ana sa kanyang asawa. Iyong iniwan ng kaibigan mo kaninang madaling araw. Iyong alas natin, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Mark. Tumingin siya sa kanyang ina na tila humihingi ng tulong. Ang katahimikan ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg nilang dalawa. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang paghatol sa kanilang mga kasalanan. Anong envelope? Wala akong alam sa sinasabi mo, Ana. Baka nananaginip ka lang dahil sa sobrang pagtatrabaho. Mabilis na depensa ni Mark. Ang boses ay tumaas ng isang nota, isang senyales na siya ay nagsisinungaling. Huwag mong gawan ng kwento ang mga bagay na wala naman. At saka, bakit mo ba kami tinatanong ng ganyan? Parang wala kang tiwala sa amin. Ito ang paborito nilang gawin. Ang gawing kasalanan ni Ana ang kanilang mga pagkakamali. Ang i-gaslight siya hanggang sa maniwala siya na siya ang may problema. Tiwala? Pag-uulit ni Ana. Tumayo siya mula sa upuan. Ang kanyang tindig ay tila isang kuta na hindi kayang tibagin. Ang tiwala ay parang salamin, Mark. Kapag nabasag na, kahit anong dusing ang gawin niyo, makikita at makikita pa rin ang mga lamat. Lumabas si Ana ng kusina. Iniwan silang dalawa na tulala at puno ng takot. Dumiretso siya sa mailbox sa labas ng gate. Binuksan niya ito at doon niya nakita ang isang makapal na brown envelope. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang selyo nito. Inaasahan niya ang mga litrato ng paninira. Inaasahan niya ang mga pekeng dokumento. Ngunit ang laman ng envelope ay higit pa sa kanyang inaasahan. Doon, sa loob ng envelope, ay mga legal na dokumento para sa pag-ampon kay Tala. Isang dokumento kung saan nakasaad na si Ana ay ituturing na unfit mother dahil sa kanyang mental instability. At si Mommy Luz ang tatayong guardian ng bata sa oras na maghiwalay sila ni Mark. Kasama nito ang mga medical certificate na peke na nagsasabing si Ana ay dumaranas ng malalang depresyon at psychosis. Ang hininga ni Ana ay tila tumigil. Ang pagsakal ng kanilang kasamaan ay wala ng hangganan. Nais nilang kunin ang lahat sa kanya. Ang kanyang pera, ang kanyang bahay, ang kanyang dangal, at ang pinakaimportante sa lahat, ang kanyang anak. Naramdaman ni Ana ang isang matinding hapdi sa kanyang puso, isang sugat na tila binuhusan ng asido. Ngunit sa gitna ng sakit na yon, isang malakas na boses sa kanyang loob ang nagsabing, hindi ito ang oras para umiyak. Ito ang oras para lumaban. Lumingon siya sa pintuan ng kanilang bahay. Nakita niya si Mark at Mommy Luz na nakasilip sa bintana, tila mga buwitreng naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ngunit ang hindi nila alam, ang envelope na hawak ni Ana ay hindi magiging sanhi ng kanyang pagkawasak. Ito ang magiging mitya ng kanilang sariling kamatayan. Biglang tumunog ang cellphone ni Ana sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sinagot niya ito. Hello, Ana. Ako si Nicole, ang babaeng nakita mo sa kamera kagabi. Huwag kang matakot. Hindi ako ang kalaban mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi lang ikaw ang biktima rito at may hawak akong ebidensya na mas malala pa sa mga dokumentong hawak mo ngayon. Ibigay mo na ang 50,000, Ana. Nakakaya sa agent, kanina pa naghihintay. Isang pindot mo lang naman yan sa app mo, di ba? Ang boses ni Mark sa kabilang linya ng telepono
ay walang bahid ng pag-aalala kahit pa narinig niya ang mahinang ubo at paos na boses ni Ana. Sa loob ng malamig na opisina, nakaupo si Ana habang pilit na itinatayo ang kanyang sarili. Ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa tindi ng lagnat at ang bawat hininga niya ay may dalang hapdi sa kanyang dibdib. Hawak niya ang isang baso ng maligamgam na tubig at 2 tableta ng gamot, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa gitna ng 9 na oras na overtime. Mark, masama ang pakiramdam ko. Hindi mo na ako makakapag-isip tungkol sa sasakyan. Ang pera sa account ko ay para sa tuition ni Tala sa susunod na buwan. Mahina ngunit matigas na sagot ni Ana. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tambak ng mga papeles sa kanyang mesa. Ang mga patunay ng kanyang paghihirap, ang mga patak ng pawis na naging dokumento. Tungkol na naman ba sa pera ni Tala? Napakanega mo naman, Ana. Kaya nga tayo kukuha ng SUV para mas komportable siya kapag hinahatid natin sa school. At saka, ikaw na rin ang nagsabi, malaki ang bonus mo ngayong quarter. Huwag ka namang masyadong makasarili. Isipin mo naman ang image natin sa harap ng mga kamag-anak ni Mama sa Laguna. Ang salitang makasarili ay tila isang sampal na nagpasingkit sa mga mata ni Ana. Siya, na hindi bumili ng bagong sapatos sa loob ng 2 taon para lang may maipadala sa kanyang ina. Siya na laging huling kumakain upang masigurong busog si Mark at si Mommy Luz. Siya na tila naging isang milch cow sa loob ng sarili niyang tahanan, pinapiga hanggang sa huling patak ng kanyang lakas, pagkatapos ay itatapon kapag wala nang maibigay. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang secretary, dala ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang usok ng tsaa ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin na nagpaalala kay Ana sa init ng isang tunay na tahanan, isang bagay na hindi niya nararamdaman sa piling ni Mark. Ma'am Ana, may naghihintay po sa inyo sa lobby. Ayaw pong sabihin ang pangalan, pero sabi niya ay tungkol daw ito sa isang mahalagang dokumento na hawak niyo, bulong ng sekretary. Tumayo si Ana, kahit na tila umiikot ang paligid. Ang bawat hakbang niya patungo sa elevator ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Nang bumukas ang pinto ng elevator sa lobby, nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa sulok, nakasuot ng malaking salamin at scarf. Ito si Nicole. Salamat sa pagsipot. Simula ni Nicole nang maupo si Ana sa kanyang harap. Ang boses nito ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa galit. Alam kong galit ka sa akin, at tama lang yon. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Hindi lang ikaw ang ginagatasan ni Mark. Inilabas ni Nicole ang kanyang sariling cellphone at ipinakita ang mga mensahe mula kay Mark. Doon, nabasa ni Ana ang mga pangakong katulad ng ibinigay sa kanya. Soon, babe, mapapasakamay na natin ang pera niya. Konting tiis na lang sa ATM ko. Ang mas masakit, nakita ni Ana ang mga larawan ni Mark na suot ang mga relos at damit na binili ni Ana habang kasama si Nicole sa mga out-of-town trip na ang sabi ni Mark ay job hunting siya. Pinautang ko siya ng ₱250,000, Ana. Ang sabi niya ay gagamitin niya para sa business niyo. Pero ang totoo ay ipinangsusugal niya lang at ibinibigay sa nanay niya para ipang shopping. Nang maningil ako, ang sabi niya ay kukunin niya sa iyo ang pambayad sa akin. Gagamitin niya ang bata para pilitin kang pirmahan ang insurance at ang deed of sale ng bahay. Naramdaman ni Ana ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat patak ng pawis na inilaan niya para sa kanilang pangarap ay ninanakaw na pala bago pa man ito makarating sa kanyang mga palad. Ang SUV na gustong-gusto ni Mark ay hindi lang para sa image, kundi ito ang magiging getaway car nila ni Nicole kapag nakuha na nila ang lahat kay Ana. Bakit mo ito sinasabi sa akin ngayon? Tanong ni Ana. Ang kanyang boses ay malamig na tila yelo. Dahil nalaman kong buntis ako, Ana.
At nang sabihin ko kay Mark, ang sabi niya ay, itapon ko ang bata dahil istorbo lang ito sa plano niya sa'yo. Doon ko na-realize kung anong klaseng halimaw ang minahal ko. Ayaw kong lumaki ang anak ko na ang ama ay isang taong kayang pumatay ng dangal ng sarili niyang asawa para lang sa pera. Isang katahimikan ang namayani sa pagitan ng dalawang babaeng biktima ng parehong lalaki. Ang ingay ng mga sasakyan sa labas at ang daldalan ng mga tao sa lobby ay tila naging isang malabong tunog na lamang. Sa loob ng puso ni Ana, ang huling hibla ng pag-asa para kay Mark ay tuluyan ng naputol. Ang fortress na kanyang itinayo ay gumuho na. Ngunit mula sa mga guho nito, isang bagong sandata ang nabuo. Salamat, Nicole, sabi ni Ana. Tumayo siya ng may bagong lakas. Hindi ko ipapangako na mapapatawad kita ngayon, pero salamat sa pagmulat sa akin. Pagbalik ni Ana sa kanyang opisina, hindi na siya uminom ng gamot. Ang puot na nararamdaman niya ay sapat na upang mapatay ang kanyang lagnat. Binuksan niya ang kanyang computer at muling tiningnan ang draft ng kanyang resignation. Binura niya ito. Hindi ako magre-resign. Bulong niya sa sarili habang ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype. Magta-transfer ako. Pero bago yon, sisiguraduhin kong ang bawat sentimong ninakaw niyo sa akin ay babayaran niyo ng higit pa sa inaasahan niyo. Tinawagan niya ang kanyang bank manager. Lock the secondary cards, all of them, and report the latest transactions as unauthorized. Yes, including the one for the car dealership. Habang naglalakad palabas ng kumpanya, nakita ni Ana ang isang pamilyar na kotse na pumarada sa tapat. Si Mark, dala ang isang palumpon ng bulaklak, may suot na matamis ng ngiti, na dati ay nagpapalambot sa puso ni Ana. Babe, surprise! Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Heto, binilan kita ng paborito mong bulaklak. At saka, may magandang balita ako. Na-approve na ang reservation natin sa SUV. Isang pirma mo na lang mamaya sa bahay at maiuuwi na natin ang unit bukas. Tiningnan ni Ana ang mga bulaklak. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mark. Isang ngiti ang ibinigay niya. Isang nginyang ngiti na tila isang huling hantungan. Talaga, Mark? Nakaka-excite naman. Sige, pag-usapan natin yan mamaya sa bahay. May inihanda rin akong surprise para sa inyo ni Mommy Luz. Ang pinakamabisang lason ay iyong ibinibigay ng may kasamang nangiti. Habang dahan-dahang inihahain ni Ana ang mainit na sinigang sa hapagkainan, pinagmamasdan niya ang kislap sa mga mata ni na Mark at Mommy Luz. Para sa kanila, ang gabing ito ay pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Para kay Ana, ito ang unang gabi ng kanyang paglaya. Napakasarap naman nito, Hija. Ngayon ka na lang uli nagluto ng ganito ka-espesyal. Puri ni Mommy Luz habang humihigop ng sabaw. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging nakaturo sa mga pagkakamali ni Ana, ngayon ay tila may dalang basbas ng pagkukunwari. Siyempre naman, Ma. Masaya rin ako para kay Mark. Alam ko kung gaano niya kagustong makuha yung SUV. Sagot ni Ana. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit may talim na hindi nila napapansin. Sa loob ng kanyang bulsa, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa Boracay Property Manager. The unit is ready. Your down payment has been cleared. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Ana. Ang bawat sentimo na kinuha niya mula sa kanyang lihim na account ay hindi napunta sa sasakyan ng asawa, kundi sa isang maliit na bungalow na nakaharap sa dagat, malayo sa polusyon ng Quezon City at sa mas malalang polusyon ng kanyang buhay mag-asawa. Babe, nasaan na pala yung passbook na pinag-usapan natin? Tanong ni Mark. Ang kanyang bibig ay puno pa ng kanin. Sabi ng ahente, kailangan na nating i-withdraw yung full amount para bukas ay diretso na sa showroom. Nasa kwarto, Mark. Huwag kang mag-alala. Nakahanda na ang lahat. Bukas, bago ako pumasok sa opisina, dadaan ako sa bangko para ayusin ang lahat. Pagsisinungaling ni Ana.
Ang bawat salita niya ay tila isang matibay na sinulid na itinatali niya sa leeg ng kanilang mga pangarap. Pagkatapos ng hapunan, habang abala ang mag-ina sa panonood ng teleserye at pag-uusap tungkol sa unang out-of-town trip na gagawin nila gamit ang bagong sasakyan, pumasok si Ana sa kwarto ni Tala. Dahan-dahan niyang binuksan ang ilalim ng kama ng bata at kinuha ang isang lumang maleta na nakatago sa likod ng mga laruan. Hindi damit ang laman nito, kundi ang kanyang buong pagkatao. Ang birth certificate ni Tala, ang kanyang passport, ang mga titulo ng lupa na galing sa kanyang lola, at ang mga hard drives na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng pagnanakaw at panloloko ni Mark. Isa-isa niyang inayos ang mga dokumento, ang bawat paghaplos niya sa papel ay tila isang pamamaalam sa bahay na minsan niyang itinuring na kuta. Ang fortress na itinayo niya ay hindi pala ang 4 na sulok ng bahay na ito. Ang tunay na kuta ay ang kanyang kakayahang protektahan ang kanyang anak mula sa mga anay na unti-unting kumakain sa kanilang kinabukasan. Nabalik ang kanyang diwa nang marinig ang yabag ni Mark sa hallway. Mabilis niyang itinulak ang maleta pabalik sa ilalim ng kama at kinuha ang isang paboritong libro ni Tala. Nagkunwaring nagbabasa sa tabi ng natutulog na bata. Pumasok si Mark. Ang mukha ay puno ng isang uri ng kaligayahan na ngayon ay nakakapagpangiwi kay Ana. Tulog na si Tala? Alam mo babe, pag nakuha na natin ang SUV, mas madalas na tayong makakapasyal. Magiging masayang pamilya na tayo, gaya ng dati. Gaya ng dati, pag-uulit ni Ana habang nakatingin sa inosenteng mukha ni Tala. Ang dati na tinutukoy ni Mark ay ang panahong bulag pa si Ana sa lahat ng kanyang kataksilan. Bakit parang ang lamig mo yata ngayon? Tanong ni Mark. Lumapit ito at hinawakan ang balikat ni Ana. Ang haplos nito ay tila isang malatunaw na yelo na gumagapang sa kanyang balat. Pagod lang ako, Mark. Ang daming inaayos sa office bago ang long weekend. Sagot niya, umiwas sa tingin ng asawa. Sige, magpahinga ka na. Ako na ang mag-aayos ng mga dadalhin nating gamit bukas para sa showroom. Excited na talaga ako, Ana. Salamat, dahil lagi kang nandyan para sa amin. Humalik si Mark sa noo ni Ana at lumabas ng kwarto. Naiwang mag-isa si Ana sa loob ng madilim na silid. Kinuha niya ang kanyang laptop at tiningnan ang kanyang email. Isang mensahe mula sa kanyang boss ang nagpatibay sa kanyang desisyon. Confirmed, Ana. Your transfer to Boracay branch is effective starting next week. We've kept it under the radar as you requested. Take care of yourself. Ito ang kanyang lihim na plano. Habang iniisip ni na Mark at Mommy Luz na ang bukas ay ang simula ng kanilang marangyang buhay, hindi nila alam na ito ang araw ng kanilang tuluyang pagbagsak. Ang bawat hakbang ni Ana ay kalkulado. Ang bawat desisyon ay may katumbas na kalayaan. Bago matulog, may isang folder na binuksan si Ana sa kanyang cellphone. Ito ang mga screenshot ng mga utang ni Mark sa iba't ibang tao, kasama na ang mga babala mula sa mga pating sa kalsada. Alam ni Ana na oras na mawala ang kanyang suporta. Ang mga taong ito ang unang kakatok sa pinto ni na Mark. Kinabukasan, maagang nagising ang lahat. Ang sikat ng araw ay tila isang saksi sa drama na malapit ng maganap. Si Mommy Luz ay bihis na bihis, suot ang kanyang pinakamagandang alahas na binili rin ni Ana. Si Mark naman ay hindi mapakali, pabalik-balik sa bintana habang hinihintay ang pag-alis ni Ana patungo sa bangko. Dito na lang kami maghihintay, Ana. Tawagan mo kami agad pag nakuha mo na ang manager's check, ha? Bilin ni Mommy Luz. Opo, Ma. Siguraduhin niyo lang na nakahanda na ang lahat ng gamit niyo, sabi ni Ana. Ang kanyang ngiti ay tila isang paanyaya sa isang handaan kung saan sila ang pangunahing putahe. Sumakay si Ana sa kanyang sasakyan kasama si Tala na akala ay papunta lamang sila sa mall. Habang papalayo ang sasakyan sa kanilang gate, tumingin si Ana sa rearview mirror
Nakita niya sina Mark at Mommy Luz na kumakaway. Ang mga mukha ay puno ng kasakiman at pag-asa. Hindi alam ni Mark na ang passbook na iniwan ni Ana sa ibabaw ng mesa ay hindi ang tunay na savings account. Ito ay isang account na may lamang ₱5. Ang tanging halaga na ititira niya para sa kanilang dangal. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, biglang nagring ang telepono ni Ana. Hindi ito si Mark. Ito ay ang security guard ng kanilang subdivision. Ma'am Ana, pasensya na po sa istorbo. May mga lalaki po kasing naghahanap kay Sir Mark dito sa gate. Sabi nila ay mga collector daw po sila at kailangang makuha ang payment na ipinangako ni Sir ngayong umaga. Papapasukin ko po ba? Napangiti si Ana. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa kalsada patungo sa airport. Ang laro ay nagsimula na ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng silid kainan ay tila isang gintong basbas para kina Mark at Mommy Luz. Sa harap nila ay isang piging na tila para sa mga hari. Lechon, kawali, sinangag, at sari-saring prutas. Ito ang kanilang huling hapunan sa ilalim ng paghahari ng kanilang kasakiman. Bagaman sa isip nila, ito ang simula ng kanilang marangyang bukas. Heto na talaga yon, Mark. Sa wakas, hindi na tayo tatawaging pamilyang nakasandal sa asawa. Paglabas natin mamaya gamit ang SUV, lahat ng kapitbahay natin dito sa Quezon City ay mapapalingon. Wika ni Mommy Luz habang hinihiwa ang malutong na balat ng baboy. Ang kanyang boses ay puno ng kahambugan. Tila ba ang bawat butil ng kanin sa kanyang plato ay hindi galing sa pawis ng manugang na kanyang minamaliit. Kaya nga ma, at huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na ang loob ni Ana sa Laguna, pipilitin ko siyang ilipat ang titulo ng bahay na ito sa pangalan ko. Para naman may legacy tayo, sagot ni Mark na may kasamang tawa. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa orasan sa dingding. Dapat ay nasa bangko na si Ana ngayon. Bakit kaya hindi pa siya tumatawag? Eksaktong tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Hindi ito si Ana. Ito ang sales agent mula sa showroom. Sir Mark, pasensya na po. Pero kailangan na po nating isettle ang payment bago mag-alas 12. May ibang buyer po kasi na nakapila para sa unit na inilaan sa inyo. Kung hindi po natin maibibigay ang manager's check, mapipilitan po kaming ibigay ito sa iba. Sabi ng boses sa kabilang linya. Huwag kayong magmadali. Papunta na ang asawa ko sa bangko. Marami lang sigurong tao dahil long weekend. Mayabang na sagot ni Mark, bagaman naramdaman niya ang isang kurot ng kaba sa kanyang dibdib. Ireserba niyo ang unit na yon. Akin yon. Pagkababa ng telepono, lalong naging mabilis ang pintig ng puso ni Mark. Tumingin siya kay Mommy Luz na tila humihingi ng kumpirmasyon. Ma, puntahan ko lang sa kwarto yung passbook na sinasabi ni Ana. Sabi niya ay iniwan niya iyon sa mesa para i-double check ko ang account number. Dali-daling pumasok si Mark sa kanilang silid. Ang amoy ng pabango ni Ana ay nananatili pa rin sa hangin. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan. Ngunit ngayon ay tila isang paalala ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa ibabaw ng vanity mirror, nakapatong ang isang asul na passbook. Nanginginig ang mga daliri ni Mark habang binubuksan ang unang pahina. Inaasahan niyang makita ang 7-digit na numero, ang bunga ng 7 taong pagtatrabaho ni Ana na balak niyang ubusin sa loob ng isang araw. Ngunit nang bumukas ang pahina, ang tanging nakita niya ay isang malinis na papel na may isang huling entry na nakasulat sa pen. Balanse, ₱5. At sa ilalim nito, may isang maikling nota na nakasulat sa matalas na stroke ng ballpen. Para sa kape niyo habang hinihintay ang katotohanan. Ma, pumarito ka! Sigaw ni Mark. Ang kanyang boses ay tila isang hayop na nasugatan. Patakbong pumasok si Mommy Luz, hingal na hingal. Ano yon? Nasaan ang pera? Ipinakita ni Mark ang passbook. Ang mukha ng matanda
ay unti-unting nawalan ng kulay. Tila isang telang dumaan sa matinding paglalaba. 5 piso? Paanong naging 5 piso? Siguradong ninakawan tayo ni Ana. Tumawag ka sa pulis, ipablotter natin siya. Ma-account niya ito. Siya ang may-ari ng perang ito. Sigaw ni Mark, ang galit ay unti-unting napapalitan ng matinding takot. Sinadya niya ito. Alam niya ang lahat. Bago pa man sila makabawi sa gulat, ang katahimikan ng bahay ay muling bumasag. Ang tunog ng sunod-sunod na pagbusina ng sasakyan sa labas ng kanilang gate ay tila isang babala ng paparating na unos. Sinundan ito ng malalakas na katok sa bakal na pinto ng gate. Mga katok na walang galang at puno ng pagmamadali. Sumilip si Mark sa bintana. Ang kanyang tuhod ay tila naging jelly nang makita ang 3 lalaking nakasuot ng itim na jacket at may mga tattoo sa braso. Ang isa sa kanila ay may hawak na folder, habang ang isa naman ay sinisipa na ang ilalim ng gate. Sir Mark, alam naming nandyan ka. Lumabas ka kung ayaw mong kami ang pumasok dyan. Ang sabi mo ay ngayong umaga ang bayad sa utang mo kay Nicole at sa mga casino credits mo. Huwag mo kaming paghintayin. Napaupo si Mami Luz sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib. Mark, ano ito? Anong utang sa kasino? Anong Nicole? Ma, mamaya na, kailangan nating tumakas. Sabi ni Mark, nagmamadaling kumuha ng gamit. Binuksan niya ang closet ni Ana upang kumuha ng ilang mahahalagang bagay na maaari nilang ibenta. Ngunit nang bumukas ang closet, lalong nanlamig ang kanyang buong pagkatao. Walang kahit isang piraso ng damit ni Ana ang natira. Ang mga hanger ay nakabitin ng walang laman, tila mga kalansay na pinagtatawanan siya. Pati ang mga sapatos, ang mga bag, at ang mga alahas na itinago ni Ana ay wala na. Pati ang kwarto ni Tala, ang lahat ng paboritong laruan ng bata, at ang mga mahahalagang dokumento ay naglaho na tila ba hindi sila kailanman tumira doon. Wala na siya Bulong ni Mark ang kanyang cellphone ay biglang umilaw. Isang email ang pumasok. Galing ito kay Ana. Ang subject, "The bill is due." Binuksan ni Mark ang email at ang tanging laman nito ay isang attachment. Isang video file. Pinindot niya ang play. Ang screen ay nagpakita ng footage mula sa isang security camera sa loob ng kanilang sariling sala. Ang gabi, kung saan pinag-uusapan nila ni Mommy Luz ang tungkol sa pagnanakaw sa passbook at ang pakikipag-usap ni Mark kay Nicole. At sa dulo ng video, lumitaw ang mukha ni Ana. Wala itong bakas ng galit, kundi isang uri ng kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Mark, Mommy Luz, ang bahay na tinatayo nyo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay hindi kailanman magiging matatag. Ngayong araw, ibinibigay ko na sa inyo ang kalayaang hinahangad nyo, ang kalayaang harapin ang lahat ng utang at pagkakamaling ginawa nyo ng mag-isa. Huwag nyo na kaming hanapin ni Tala. Dahil sa oras na mapanood nyo ito, nasa kabilang dako na kami ng dagat, kung saan ang mga anay na gaya nyo ay hindi makakapanira. Isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa labas. Ang gate ay tuluyan ng nabuksan. Ang mga yabag ng mabibigat na sapatos sa kanilang semento ay papalapit na sa pinto ng sala. Mark, buksan mo itong pinto. Alam naming wala na ang asawa mo. Iniwan ka na niya. Wala nang magbabayad para sa mga kasalanan mo, kundi ikaw. Tiningnan ni Mark ang kanyang ina. Ang huling hapunan na inihanda ni Ana para sa kanila ay hindi pala pagkain, kundi ang mapait na katotohanan na kailangan nilang lunukin hanggang sa huling patak. Ang bawat tunog ng pagkatok sa pinto ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapakaba sa dibdib ni Mark. Nakatago siya sa ilalim ng kanilang kama. Ang lugar na dati ay saksi sa kanyang mga kasinungalingan, habang si Mommy Luz ay nakaupo sa sulok ng kwarto, yakap ang kanyang mga binti
at nanginginig sa takot. Ang ingay mula sa labas, ang mga sigaw ng paniningil at ang marahas na pagyugyog sa kanilang mga bintana ay tila isang bagyong ayaw tumigil hanggat hindi sila nilalamon. Mark, pakiusap. Tawagan mo si Ana. Sabihin mo na kailangan ko siya, na hindi maganda ang pakiramdam ko. Mahina at nanginginig na, sabi ni Mommy Luz. Ramdam sa kanyang boses ang takot at pag-asa na baka sakaling bumalik pa ang anak. Ngunit alam ni Mark na unti-unti nang nawawala ang bisa ng lahat ng kanilang pagmamakaawa. Ilang beses na rin nilang ginamit ang parehong dahilan. Kaya ngayon, kahit ang luha at pagsusumamo ay tila hindi na kayang abutin ang puso ni Ana. Dinala ni Mark ang kanyang nanginginig na daliri sa screen ng kanyang cellphone. Pang-50 beses na niyang tinatawagan si Ana, ngunit ang tanging sumasagot ay ang malamig at walang emosyong boses ng operator. The subscriber you are calling is out of coverage area. Ang bawat pag-ulit ng mensaheng ito ay tila isang sampal sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Mark ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Habang nagkakagulo sa sala dahil sa pagpasok ng mga lalaki, isang nakakabinging katahimikan naman ang bumabalot kay Ana. Nakaupo siya sa loob ng eroplano, hawak ang maliit na kamay ni Tala na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang ingay ng makina ng eroplano ay tila isang lalabay na nagpapatulog sa kanyang mga alaala ng pait. Sa kanyang harapan, ang mga ulap ay tila isang malawak na puting kumot na nagtatago sa mundong iniwan niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang lumang SIM card mula sa kanyang pitaka. Pinagmasdan niya ito, isang maliit na piraso ng plastik na naglalaman ng lahat ng koneksyon niya sa mga taong umabuso sa kanya. Sa isang mabilis na pagkilos, binali niya ito sa 2. Ang tunog ng pagkakasira nito ay hindi narinig ng sinuman. Ngunit para kay Ana, ito ang huling tunog ng kadenang nagbibigkis sa kanyang kaluluwa. Mama, nasaan na tayo? Tanong ni Tala, bahagyang nagmulat ng mata. Ngumiti si Ana, isang ngiting totoo at abot hanggang sa kanyang mga mata. Papunta tayo sa lugar kung saan laging masaya ang araw, anak. Kung saan hindi na kailangang magtago ni Mama. Samantala, sa Quezon City, ang fortress na pinagmamalaki ni na Mark ay tuluyan ng nilusob. Hindi ng mga kaaway, kundi ng mga bunga ng kanilang sariling pagkakamali. Ang mga gamit sa loob ng bahay, ang mamahaling TV na binili ni Ana, ang refrigerator, pati ang mga sofa ay isa-isang inilabas ng mga lalaki bilang kabayaran sa mga utang ni Mark. Wala kayong karapatan, pera ng asawa ko ang pambili niyan. Sigaw ni Mommy Luz habang pilit na hinahawakan ang kanyang paboritong massage chair. Asawa? Ang balita namin, iniwan na kayo ng asawa niyo. At ang bahay na ito? Ayon sa records, nakasangla na rin ito at ilang buwan na kayong hindi nagbabayad. May 3 araw kayo para umalis bago ang tuluyang foreclosure. Sagot ng isang lalaking may hawak na clipboard, ang boses ay kasing lamig ng semento. Napaupo si Mark sa sahig ng bakanteng sala. Ang bawat anino sa dingding ay tila nagtatawanan sa kanya. Naalala niya ang mga sandaling pinagtatawanan nila ni Nicole si Ana, kung paano nila tinawag na tanga at easy target ang babaeng nagbigay sa kanila ng lahat. Ngayon, ang tanga na tinutukoy nila ay malaya na, habang ang mga matatalino ay naiwang nakabaon sa putik. Isang huling mensahe ang pumasok sa notification ng laptop ni Mark na hindi kinuha ng mga lalaki dahil luma na ito. Ito ay isang notification mula sa bangko ni Ana. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay isang legal na abiso na ang lahat ng insurance policies kung saan siya at ang kanyang ina, ang beneficiaries ay kinansela na ni Ana dahil sa fraudulent intent. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas nakakatakot pa kaysa sa ingay ng mga naniningil. Ang bagyong dumaan ay hindi sumira sa mga dingding, kundi sumira sa ilusyon ng kanilang kapangyarihan.
Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Ang bawat patak sa bubong ay tila isang ritmo ng pagsisisi na huli na para bigyang pansin. Lumingon si Mark kay Mommy Luz na ngayon ay wala nang ibang ginawa kundi ang umiyak at manisi. Ma, anong gagawin natin? Saan tayo pupunta? Hindi sumagot ang matanda. Ang Queen of Lies ay nawalan na ng mga salita. Ang kanilang kaharian na gawa sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho at sa gitna ng mga guho, wala silang ibang kasama kundi ang multo ng kanilang mga ginawa. Sa kabilang dako, lumapag na ang eroplano sa kalmado at payapang paliparan. Paglabas ni Ana, sinalubong siya ng amoy ng dagat at ng sariwang hangin na may dalang pangako ng bagong simula. Wala siyang dalang kahit anong galit. Iniwan niya ang lahat ng yon sa likod ng mga ulap. Ang bagyo ay tapos na. At para kay Ana, ang kalmadong naghihintay sa kanya ay ang pinakamagandang regalong ibinigay niya sa kanyang sarili. Wala na siyang bakas. Para siyang bula na naglaho sa gitna ng karagatan at iniwan niya akong lunod sa sarili kong pagkakamali. Ang boses ni Mark ay tila isang hungkag na alingawngaw sa loob ng isang maliit at madilim na paupahang kwarto. Wala na ang marangyang subdivision, wala na ang malambot na kama, at wala na ang ilusyon ng yaman. Ang tanging kasama niya ay ang liwanag mula sa basag na screen ng kanyang lumang laptop. Habang pilit niyang tinitingnan ang bawat sulok ng social media para sa kahit anong balita tungkol kay Ana. Ngunit ang bawat search result ay tila isang saradong pinto. Ang dating profile ni Ana na puno ng mga larawan ng kanilang masayang pamilya ay ganap ng burado. Para bang binura ni Ana ang 7 taon ng kanilang pagsasama sa isang kumpas lang ng kamay. Dahan-dahang idiniin ni Mark ang kanyang nanginginig na daliri sa keyboard. Sinubukan niyang i-message ang mga dating katrabaho ni Ana, ang mga kaibigan nito, kahit ang mga malayong kamag-anak. Ngunit ang bawat sagot na natatanggap niya ay tila isang malamig na pader ng katahimikan o di kaya ay mga salitang puno ng pandidiri. Walang gustong tumulong sa kanya. Walang gustong magbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng babaeng itinuring niyang atiyem sa loob ng mahabang panahon sa kabilang dako ng bansa, malayo sa ingay at dumi ng lungsod. Dahan-dahang iminulat ni Ana ang kanyang mga mata. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang banayad na himig na nagpapapaalala sa kanya na siya ay gising na mula sa isang mahabang bangungot. Wala nang bigat sa kanyang dibdib. Wala nang takot na baka may magagalit dahil hindi pa luto ang agahan o baka may maniningil dahil sa mga utang na hindi naman siya ang gumawa. Tumayo si Ana at lumabas sa maliit na beranda ng kanyang bagong tirahan sa Boracay. Ang simoy ng hangin na may dalang alat ng dagat ay tila isang haplos ng kalayaan. Sa di kalayuan, nakita niya si Tala na masayang namumulot ng mga kabibe sa puting buhangin kasama ang isang bagong kaibigan. Ang tawa ng bata ay tila isang kristal na tunog na bumabasag sa lahat ng pait ng kahapon. Kinuha ni Ana ang kanyang bagong cellphone. Hindi niya ito tinitingnan para sa mga mensahe ni Mark, kundi para sa kanyang bagong schedule sa trabaho. Siya ngayon ay isang freelance financial consultant para sa mga lokal na negosyo sa isla. Ang kanyang talino at kakayahan na dati ay ginagamit lamang para punan ang bulsa ng mga taong walang utang na loob, ngayon ay nagbibigay sa kanya ng sapat na kita para mabuhay ng marangal at malaya. "Mama, tingnan mo ito!" sigaw ni Tala habang ipinapakita ang isang makulay na kabibe. Lumapit si Ana sa anak at lumuhod sa buhangin. "Napakaganda, anak, gaya ng ating bagong simula." Hinaplos niya ang buhok ni Tala at sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng home. Ang tahanan ay hindi pala ang 4 na sulok ng isang bahay, kundi ang kapayapaan sa loob ng puso na walang sino mang pwedeng magnakaw. Samantala, muling binalikan ni Mark ang kalsada ng Quezon City, umaasang makita ang sasakyan ni Ana o kahit anong pamilyar na mukha.
Ngunit ang tanging nakita niya sa harap ng kanilang dating bahay ay ang malaking karatula ng foreclosed. Ang gate na dati ay binubuksan niya ng may kayabangan ay mayroon ng malaking kadena at padlock. Ang bawat kalansing ng kadena sa tuwing hinihipan ng hangin ay tila isang panunuya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Naisip ni Mark na pumunta sa opisina ni Anna, ngunit bago pa man siya makapasok sa lobby, hinarang na siya ng security guard. "Sir, bawal po kayo rito. May instructions po ang management na hindi kayo pwedeng pumasok at mayroon na rin po silang kopya ng restraining order na inisyu laban sa inyo." Ang kahihiyan ay tila isang mainit na likido na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang dating Sir Mark na kinatatakutan ng mga tauhan sa bahay ay isa na ngayong palaboy sa paningin ng mundo. Lumingon siya sa paligid, umaasang may makikita siyang kakilala na maawa sa kanya. Ngunit ang bawat taong dumadaan ay tila mga aninong walang pakialam sa kanyang paghihirap. Sa isang madilim na sulok ng isang karinderya, naupo si Mark at binuksan ang huling pakete ng biskwit na kanyang dala. Tumingin siya sa screen ng kanyang laptop at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, may isang notification na lumitaw. Isang post mula sa isang travel blog tungkol sa Boracay. Sa background ng isang larawan ng dapit hapon, may isang pamilyar na anyo ng isang babaeng nakatayo sa dalampasigan, hawak ang kamay ng isang bata. Ang puso ni Mark ay tumibok ng mabilis. Ang pag-asa na gawa sa obsesyon ay muling nag-apoy sa kanyang mga mata. "Nahanap din kita, Ana. Akala mo ba ay ganun-ganun na lang yun? Hindi mo ako pwedeng iwan sa ganitong kalagayan habang ikaw ay nagsasaya." Hindi alam ni Mark na ang hawla na iniisip niyang bukas ay siya palang magiging bilangguan ng kanyang sariling katinoan. Ang paghahabol niya sa isang babaeng matagal na siyang kinalimutan ay magdadala sa kanya sa isang landas na wala nang balikan. Habang ang buwan ay dahan-dahang sumisikat sa kalangitan ng Boracay, humiga si Ana sa tabi ni Tala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata nang may ngiti. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring pananabik. Ang hawla ay bukas na at siya ay nakalipad na ng napakalayo upang muli pang mahuli ng sinumang mga ngaso. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang hindi pamilyar na tunog ng mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang unknown sender. Isang larawan ng kanyang sarili sa dalampasigan na kinuha mula sa malayo na may kasamang text. "Ang ganda mo pa rin sa ilalim ng dapit hapon. Magkita tayo muli, asawa ko." Walang halaga ang gintong ito, sir. Katulad ng pagkatao nyo, peke rin ang singsing na ito. Ang mga salitang yon mula sa matandang alahero ay tila isang malakas na sampal na nagpasingkit sa mga mata ni Mark. Nakatayo siya sa isang masikip at mabahong eskinita sa Quiapo. Hawak ang kanyang singsing sa kasal, ang huling bagay na inaakala niyang magliligtas sa kanya mula sa gutom. Ang tawa ng matanda ay tila isang malat na tunog na humahalo sa ingay ng mga sasakyan sa labas. Maging ang simbolo ng kanyang sumpa kay Ana ay isang kasinungalingan pala, isang mumurahing tingga na binalot lamang sa manipis na ginto, gaya ng kanyang mga pangako. Dahan-dahang lumabas si Mark sa tindahan. Ang kanyang mga balikat ay nakakubot at ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis. Wala na ang kintab ng kanyang mga sapatos, wala na ang bango ng kanyang mamahaling pabango. Ang tanging dala niya ay ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang pirasong damit at ang matinding obsesyon na mahanap si Ana. Sa loob ng kanyang isipan, naniniwala pa rin siyang si Ana ang may kasalanan ng lahat. Na kung hindi lang ito naging madamot, hindi sana siya nagkakaganito. Sa kabilang dako, ang simoy ng hangin sa Boracay ay nagdadala ng amoy ng sariwang luto na pagkaing dagat. Nakaupo si Ana sa isang maliit na mesa sa tapat ng dalampasigan, kasama ang ilang mga lokal na mangingisda. Tinutulungan niya ang mga ito na ayusin ang kanilang mga records para sa isang kooperatiba. Ang bawat ngiti niya ay may dalang kapayapaan. Ang bawat salita niya ay pinakikinggan ng may respeto. Dito,
Siya ay hindi isang ATM, kundi isang babaeng may halaga at boses. Salamat, Miss Ana. Dahil sa inyo, malalaman na namin kung saan napupunta ang bawat sentimo ng aming huli. Sabi ng isang matandang mangingisda. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngumiti si Ana at hinawakan ang magaspang na kamay ng matanda. Wala po iyon, tatay. Ang mahalaga ay protektado ang pinaghirapan nyo. Huwag nyo pong hahayaan na may kumuha ng bunga ng pawis nyo nang walang pahintulot. Ang mga salitang iyon ay tila isang paalala rin para sa kanyang sarili. Ang fortress na kanyang itinayo ay hindi nagawa sa semento, kundi sa mga relasyong binuo sa katapatan at pagtitiwala. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Ana ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling binasa ang mensahe mula sa unknown sender. Ang bawat letra sa screen ay tila mga maliliit na insekto na gumagapang sa kanyang balat. Hindi niya ito binura. Sa halip, ipinadala niya ito sa kanyang kaibigang pulis sa isla at sa kanyang security team. Ang dating Ana ay baka nagtago sa ilalim ng kumot, ngunit ang bagong Ana ay handang harapin ang anumang unos. Sa pantalan ng Katiklan, bumaba si Mark mula sa isang siksikang ferryboat. Ang kanyang hitsura ay tila isang anino na naligaw sa gitna ng paraiso. Ang bawat hakbang niya sa puting buhangin ay tila isang pambabastos sa kalinisan ng lugar. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang mga mata ay naghahanap. Tila isang mga ngaso na hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang kanyang biktima. Nandito na ako, Ana. Akala mo ba ay madali mo akong matatakasan? Pagbabayaran mo ang bawat araw na naghirap ako habang ikaw ay nagsasaya rito. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay puno ng pait at inggit. Narating ni Mark ang isang maliit na compound kung saan, ayon sa kanyang impormasyon, ay nanunuluyan si Ana. Nakatago siya sa likod ng isang puno ng niyog, pinagmamasdan ng liwanag mula sa isang bintana sa ikalawang palapag. Nakita niya ang anino ni Ana na gumagalaw sa loob, banayad, kalmado, at malaya. Ang kalayaang yun ang lalong nagpapakulo sa kanyang dugo. Nais niyang sirain ang kapayapaang yon. Nais niyang makita si Ana na muling umiiyak at nagmamakaawa. Dahan-dahan siyang lumapit sa gate. Ang bawat yabag niya sa tuyong dahon ay tila isang babala ng panganib. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang trangka, isang malakas na liwanag mula sa isang flashlight ang tumama ng diretso sa kanyang mga mata. Sino yan? Anong ginagawa mo rito? Ang boses ng isang security guard ay tila isang kulog sa gitna ng gabi. Nasindak si Mark. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang kanyang panghihina dahil sa gutom at pagod ay naging hadlang. Nadapa siya sa buhangin. Ang kanyang mukha ay nalubog sa dumi na dati ay kanyang kinasusuklaman. Sa kabilang dako ng gate, bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Ana nakasuot ng isang puting bestido. Hawak ang kanyang cellphone na tila isang sandata. Hindi lumapit si Ana. Nanatili siyang nakatayo sa mataas na bahagi ng beranda. Nakatingin sa lalaking dati niyang minahal na ngayon ay mukhang basahan sa kanyang paanan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malawak na bangin na hindi na kailanman matatawid. Mark! Ang boses ni Ana ay hindi nanginginig. Ito ay malakas, malinaw, at puno ng awtoridad. Ang bawat hakbang mo papalapit sa akin ay isang hakbang patungo sa iyong sariling pagkawasak. Ang fortress na sinisira mo ay matagal nang gumuho. Ang tanging natitira rito ay ang katotohanan na wala ka ng kapangyarihan sa akin. Tumayo si Mark. Pilit na pinapagpag ang dumi sa kanyang damit. Sinusubukang ibalik ang kanyang dating kayabangan. Ana, asawa mo ako. May karapatan ako sa iyo at sa anak natin. Hindi mo ako pwedeng itaboy na parang aso matapos ang lahat ng ginawa ko para sa iyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ana. Ginawa para sa akin? O ginawa para sa sarili mo? Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat kasinungalingang sinabi mo, ay nakatala na sa korte.
Ang bawat sandali na nandito ka ay dagdag na ebidensya para mabulok ka sa kulungan. Sa dilim, lumitaw ang dalawa pang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Ang kalansing ng posas ay tila isang musika sa pandinig ni Ana. Ang pagguho ng fortress ni Mark ay hindi naging madugo, ngunit ito ay naging ganap. Ang lalaking akala ay siya ang may kontrol, ngayon ay nakayuko. Habang dahan-dahang kinakaladkad palayo sa liwanag, tumingin si Ana sa langit, sa mga bituin na tila mga saksi sa kanyang huling tagumpay. Pumasok siya sa loob ng bahay at hinalikan si Tala na mahimbing na natutulog, hindi namamalayan ng bagyong kakatapos lang sa labas. Ang gabi ay muling naging tahimik, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng pangako ng isang bukas na wala ng anino ng kahapon. Ngunit habang isinasara ni Ana ang pinto, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa mailbox sa kanyang pintuan. Isang maliit na papel ang nakasulot doon, hindi galing kay Mark, kundi galing kay Mommy Luz. Huwag mong itaboy ang biyenan mo, Ana. May takot ka dapat sa Diyos. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroronan. Ang boses ni Mommy Luz ay tila isang malat na kamandag na bumasag sa katahimikan ng umaga sa Boracay. Sa loob ng maliit na sala, nakatayo si Ana habang sinusuklay ang buhok ni Tala. Ang bawat haplos ng suklay sa malambot na buhok ng kanyang anak ay tila isang ritual ng pagmamahal, isang proteksyon laban sa mundong pilit silang ginigiba. Ngunit nang marinig niya ang tinig na yon mula sa labas ng kanyang tarangkahan, naramdaman ni Ana ang isang pamilyar na panlalamig sa kanyang mga daliri. Ang suklay ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig ng walang ingay, ngunit sa kanyang pandinig, ito ay tila isang malakas na babala. Lumingon si Ana sa bintana at doon ay nakita niya ang matandang babae. Hindi na ito ang marangyang Mommy Luz na nakasuot ng mga alahas na galing sa pawis ni Ana. Ang babaeng nasa labas ay nakasuot ng kupas na duster, may hawak na rosaryo, at ang muka ay tila isang tuyong lupa na puno ng mga gatla ng kunwaring paghihirap. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangungutya, ngayon ay puno ng mga luhang halatang pinilit lamang para sa pagkakataong ito. "Mama, sino po yan?" tanong ni Tala. Ang boses ay puno ng kaba. "Pumasok ka muna sa kwarto, anak. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi." Mahinahong utos ni Ana, bagaman ang kanyang puso ay tila isang ligaw na ibon na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Pinanood niya ang pagtakbo ni Tala patungo sa silid at nang masigurong sarado na ang pinto, dahan-dahang lumabas si Ana patungo sa gate. Ang bawat hakbang niya sa buhangin ay tila paglalakad sa isang mabuway na tulay ng nakaraan. Ang utang na loob, ang paboritong sandata ni Mommy Luz, ay tila isang mabigat na kadenang pilit na pumupulupot muli sa kanyang mga binti. Ngunit sa bawat hakbang, pilit na inaalala ni Ana ang mukha ni Mark sa likod ng rehas, ang mga pekeng dokumento ng insurance at ang tawa ni Nicole sa telepono. "Anong ginagawa niyo rito, Ma?" tanong ni Ana nang makarating siya sa harap ng gate. Hindi niya ito binuksan. Nanatili ang matigas na bakal na rehas sa pagitan nila, isang simbolo ng hangganan na hinding-hindi na niya papayagang malampasan pa. "Ana, iha, patawarin mo ako." Humagulgol si Mommy Luz. Dahan-dahang lumuhod sa harap ng gate. Ang kanyang mga tuhod ay nalubog sa puting buhangin. "May sakit ako, Ana. Ang sabi ng doktor ay hindi na magtatagal ang puso ko. Wala na kaming matirhan ni Mark. Kinumpis ka na ang bahay at ang anak ko. Ang kaisa-isang anak ko ay nabubulok sa kulungan dahil sa'yo. Parang awa mo na. Huwag kang maging malupit. Pamilya pa rin tayo." Naramdaman ni Ana ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng isang matandang lumuluhod sa kanyang paanan ay sapat na sana para palambutin ang puso ng kahit sinong anak. Ngunit alam ni Ana ang katotohanan. Ang reyna ng kasinungalingan
ay nagsisimula na namang maghabi ng kanyang pinakamalaking dula. Pamilya, pag-uulit ni Ana ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng emosyon. Ang pamilya ba ay nagpaplano kung paano nanakawan ang asawa ng kanyang anak? Ang pamilya ba ay gumagawa ng mga pekeng dokumento para palabasing baliw ang ina ng sarili nilang apo? Ma, tapos na ang palabas. Hindi na ako ang Ana na kilala niyo. Biglang nagbago ang anyo ni Mommy Luz. Ang mga luha ay natuyo sa isang iglap at ang kanyang muka ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Tumayo siya at hinawakan ng mahigpit ang mga rehas ng gate. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa bakal. Wala kang utang na loob, kung hindi dahil sa pamilya namin. Wala kang matitirhan noong nagsisimula pa lang kayo. Akala mo ba ay magiging masaya ka rito? Isusumpa kita, Ana. Isusumpa ko ang bawat sentimong ginagastos mo rito. Hindi ka patutuloyin ng budhi mo. Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang marahas na hangin na nagdadala ng alikabok. Ang budhi ko ay malinis, ma, sagot ni Ana. Dahan-dahang kinuha ang isang envelope mula sa kanyang bulsa at inilabas ito sa pagitan ng mga rehas. Ito ang mga records ng bank account nyo sa Laguna. Ang account na sinabi nyo sa akin na nawala ng laman. Pero ayon dito, meron kayong halos 2 milyong piso na itinago nyo habang humihingi kayo sa akin ng pambayad sa kuryente. At ito naman ang titulo ng lupang binili nyo gamit ang perang ipinadala ko sana para sa gamot nyo. Natigilan si Mami Luz. Ang kanyang mga labi ay nanginig. Hindi sa lungkot, kundi sa pagkakabuking ng kanyang pinakamalalim na lihim. Ang reyna ay nawalan na ng kanyang korona ng panlilinlang. Paano mo nalaman yan? Bulong ng matanda. Hindi mahalaga kung paano. Ang mahalaga ay alam ko na ang lahat. Kaya huwag na kayong mag-aksaya ng laway sa pagkukunwari. Umalis na kayo rito bago ko patawagan ang mga pulis na nag-aabang sa kanto. Sabi ni Ana, ang kanyang tindig ay tila isang kuta na hindi na kayang buwagin ng kahit anong bagyo. Tumingin si Mami Luz sa paligid. Nakita niya ang mga kapitbahay ni Ana na nagsisimula ng manood. Ang mga mangingisdang handang protektahan ang kanilang bagong kaibigan. Sa huling pagkakataon, naramdaman ng matanda ang tunay na talo. Ang kanyang mga manipulasyon ay wala ng silbi sa isang pusong nakahanap na ng sarili nitong liwanag. Hindi pa tayo tapos, Ana. Huling banta ni Mami Luz bago dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo sa dalampasigan. Ang kanyang anino sa buhangin ay tila isang maitim na mantsa na unti-unting nilalamon ng paparating na gabi. Bumalik si Ana sa loob ng bahay. Nilapitan niya si Tala at niyakap ito ng mahigpit. Ang bawat tibok ng puso ng kanyang anak ay tila isang awit ng tagumpay. Ang fortress na itinayo niya ay hindi na kailanman magigiba dahil ito ay hindi nagawa sa mga dingding na semento, kundi sa katotohanang hindi na siya kailanman papayag na maging biktima. Ngunit habang tinitingnan ni Ana ang karagatan, isang huling tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kalayaan ba ay tunay na matatamasa kung ang mga taong nanakit sa'yo ay patuloy pa ring humihinga sa parehong mundo? Isang tunog ng notification ang muling pumasok sa kanyang cellphone. Hindi ito mensahe, kundi isang balita mula sa kanyang abogado sa Manila. Isang balitang magpapabago sa lahat ng plano niya para sa hinaharap. Hindi sapat ang layo ng dagat para lunurin ang mga alaala ng isang pusong pinagtaksilan. Ang bulong na yon ng hangin sa dalampasigan ng Boracay ay tila isang paalala kay Ana habang nakatingin siya sa abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay maliwanag pa rin sa mensaheng galing sa kanyang abogado, si Attorney Santos. Ang balitang inaasahan niyang magbibigay ng tuldok sa lahat ay tila naging isang bagong simula ng isang mas masalimuot na kabanata. Ma'am Ana, ang boses ni Attorney Santos sa kabilang linya kanina
ay seryoso at walang halong biro. Mark is offering a full settlement. Pipirmahan niya ang lahat ng papeles, ang annulment, ang waiver sa kustodya ni Tala, at ang pagbabalik ng mga assets na napatunayang kinuha niya. Pero may isang kondisyon siya. Napatigil ang paghinga ni Ana sa sandaling iyon. Ano ang kondisyon niya, attorney? Gusto niyang makita si Tala sa huling pagkakataon bago siya ilipat sa provincial jail at gusto niyang ikaw ang magdala sa bata. Sabi niya, ito na lang daw ang hiling niya bilang ama. Isang mapait na ngiti ang sumilip sa mga labi ni Ana. Bilang ama? Ngayon ay naisipan ni Mark na gamitin ang titulong iyon matapos niyang ituring na kasangkapan ng bata para sa kanyang mga planong pagnanakaw. Ngunit sa ilalim ng galit, naramdaman ni Ana ang isang pamilyar na kirot. Ang kirot ng isang babaeng minsan ay naniwala na ang lalaking ito ang magiging katuwang niya habang buhay. Dahan-dahang lumapit si Tala sa kanya. Bitbit ang isang maliit na baso ng sariwang buko juice. Mama, bakit po kayo malungkot? Sabi niyo po, dito sa Boracay, bawal ang sad. Humarap si Ana sa anak at pilit ng ngumiti. Kinuha niya ang baso at hinaplos ang pisngi ni Tala na ngayon ay masigla at may kulay na, malayo sa maputla at takot na bata noong nasa Manila pa sila. Hindi malungkot si Mama, anak. May iniisip lang na mahalagang desisyon. Gusto mo bang makita si Papa sa huling pagkakataon? Natigilan si Tala. Ang kislap sa kanyang mga mata ay tila sandaling naglaho, napalitan ng isang malalim na pag-iisip na hindi nararapat sa isang bata. Galit pa rin po ba siya sa atin, Mama? Sisigawan niyo po ba ulit tayo ni Lola? Ang bawat salita ni Tala ay tila isang karayom na bumaon sa puso ni Ana. Doon niya na-realize na ang mga sugat na iniwan ni na Mark at Mommy Luz ay hindi lang sa kanya, kundi mas malalim na nakaukit sa kaluluwa ng kanyang anak. Hindi na, anak. Hindi na nila tayo masasaktan. Pangako ni Mama yan. Bulong ni Ana habang niyayakap ng mahigpit ang bata. Ang bimo ng dagat at ang init ng araw ay tila nagsasabing sapat na ang kanilang pinagdaanan. Nabalik ang diwa ni Ana nang marinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa harap ng kanyang maliit na homestay. Hindi ito ang tricycle na karaniwang ginagamit sa isla, kundi isang puting van na mukhang galing sa airport. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakaasul na polo. May dalang isang malaking bouquet ng mga bulaklak. Hindi rosas, kundi mga puting lilis. Ang paborito ni Ana. Hindi ito si Mark, at lalong hindi ito isang tauhan ni Mommy Luz. Ang lalaki ay si David, ang kanyang matalik na kaibigan noong kolehiyo na matagal na niyang hindi nakikita. Si David ang taong laging nasa tabi niya bago pa man dumating si Mark. Ang taong nagbabala sa kanya tungkol sa ugali ni Mark, ngunit pinili niyang hindi pakinggan dahil sa bulag na pag-ibig. Ana, ang boses ni David ay kalmado, puno ng rerespeto at isang uri ng pag-aalala na matagal nang hindi nararamdaman ni Ana mula sa isang lalaki. Nabalitaan ko ang lahat. Pasensya na kung ngayon lang ako nakarating. Hindi ko hahayaang harapin mo ito ng mag-isa. Ang presensya ni David ay tila isang mainit na sinag ng araw sa gitna ng malamig na gabi. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Ana na hindi niya kailangang maging fortress sa lahat ng oras, na pwedeng may sumalo sa kanya kapag siya ay napapagod na. David, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Ana. Narito ako para samahan ka sa Manila. Alam kong tinawagan ka ni Attorney Santos at alam ko ring natatakot ka. Hindi kita pipiliting bumalik, pero kung pipiliin mong harapin siya para sa huling pagkakataon, gusto kong malaman mo na nasa likod mo ako. Tumingin si Ana sa mga bulaklak, pagkatapos ay kay Tala, at huli ay kay David. Ang unang paghinga niya sa Boracay ay hindi pala ang dulo ng kanyang paghilom, kundi ang simula ng kanyang muling pagtitiwala sa mundo. Ngunit sa likod ng masayang pagkikita, may isang pares ng mga mata
ang nakatingin sa kanila mula sa di kalayuan. Isang lalaking nakasuot ng hood, may hawak na kamera at mabilis na kumuha ng litrato ni Ana at David. Ang lalaking ito ay hindi pulis at hindi rin siya mukhang turista. Mabilis na umalis ang lalaki at sumakay sa isang motorsiklo. Sa kanyang dashboard, may isang litrato ni Ana na may pulang X sa mukha. At sa ilalim nito, nakasulat ang isang pangalan na magpapayanig muli sa mundo ni Ana. Nicole. Ang anino ng nakaraan ay tila isang mapanirang agos na ayaw magpatalo. Habang iniisip ni Ana na siya ay malaya na, ang tunay na kalaban ay hindi pala ang lalaking nasa loob ng selda, kundi ang babaeng nawalan ng lahat dahil sa pag-ibig sa parehong halimaw. Hindi ko akalain na ang pagbabalik sa lungsod na ito ay parang paglalakad, pabalik sa loob ng isang bahay na kasalukuyang nasusunog. Ang bulong na yon ni Ana ay tila isang mabigat na hininga habang nakatingin siya sa ibaba mula sa bintana ng eroplano. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga naglalagablab na uling sa gitna ng kadiliman. Malayo sa payapa at asul na karagatan ng Boracay na pansamantala niyang naging kanlungan. Sa kanyang tabi, mahimbing ang tulog ni Tala, ang ulo ay nakasandal sa balikat ni David. Ang tanawin ng pagtitiwala ng kanyang anak sa kanyang kaibigan ay dapat sanang magbigay ng init sa kanyang puso. Ngunit ang malamig na kaba sa kanyang dibdib ay tila isang yelong ayaw matunaw. Naramdaman ni Ana ang marahang paghaplos ni David sa kanyang kamay. Hindi ito mapang-angkin, kundi isang tahimik na pangako ng suporta. Nandito ako, Ana. Hindi ka na muling maglalakad sa dilim ng mag-isa. Bulong ni David. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na pilit nagpapanatili kay Ana sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Paglapag sa paliparan, ang amoy ng usok at ang ingay ng lungsod ay tila mga multong sumalubong sa kanila. Bawat yabag ni Ana sa semento ng Maynila ay may dalang bigat ng nakaraan. Nagtungo sila sa isang ligtas na hotel na inayos ni David, malayo sa kanilang dating bahay na ngayon ay pag-aari na ng bangko. Ngunit bago pa man sila makapagpahinga, isang tawag mula kay Attorney Santos ang muling bumasag sa katahimikan. Ana, kailangan nating magmadali. Inilipat ang schedule ng pagkikita niyo ni Mark. At may masamang balita. Si Nicole ay nakita sa paligid ng city jail. Mukhang hindi lang ikaw ang naghihintay sa paglipat kay Mark, babala ng abogado. Kinabukasan, sa loob ng malamig at madilim na bisitahan ng kulungan, naupo si Ana sa harap ng isang makapal na salamin. Ang amoy ng luma at amag na hangin sa loob ay tila sumasakal sa kanya. Nang bumukas ang bakal na pinto, lumabas si Mark. Hindi na ito ang lalaking mayabang at laging nakapustura. Ang kanyang suot na kulay kahel na uniforme ay tila isang selyo ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mga mata ay lubog, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang telepono sa kabilang panig ng salamin. Ana, dinala mo ba si Tala? Ang boses ni Mark ay tila isang hungkag na tunog mula sa ilalim ng lupa. Nasa labas siya, kasama si David. Hindi ko siya papapasukin dito, Mark. Hindi ko hahayaang ang huling alaala niya sa'yo ay ang mga rehas na ito. Matigas na sagot ni Ana. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag. Sinusubukang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. David, ang lalaking laging nakabuntot sa'yo, ngayon ay malaya ka na ngang palitan ako. May pait na tawa si Mark. Isang tawa na kahit sa gitna ng pagdurusa ay puno pa rin ng panunumbat. Pero tandaan mo ito, Ana. Hindi pa tapos ang lahat. Akala mo ba ay nanalo ka na dahil nasa loob ako? Hindi ito tungkol sa panalo o talo, Mark. Tungkol ito sa pagtatapos ng isang pagkakamali. Sabi ni Ana, ang kanyang mga mata ay diretso at walang takot. Narito ang mga papeles. Pirmahan mo na ang lahat ng waivers at ang annulment at ibibigay ko sa iyo ang pagkakataong makita si Tala sa labas.
bago ka ilipat sa probinsya. Dahan-dahang kinuha ni Mark ang ballpen. Habang pumipirma siya, ang bawat gasgas ng tinta sa papel ay tila tunog ng pagguho ng huling bahagi ng fortress na itinayo nila sa kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpirma, biglang tumingin si Mark kay Ana ng may kakaibang kislap sa mata. Isang kislap na tila isang babala. Alam mo ba kung nasaan si Nicole, Ana? Iniwan niya ako. Ninakawan niya ako ng huling sentimong itinago ko. At ang huling sinabi niya sa akin, ayaw niyang makitang masaya ka habang siya ay nagtatago sa dilim. Naramdaman ni Ana ang isang matinding kaba. Bago pa man siya makasagot, biglang nagkagulo sa loob ng bisitahan. Ang tunog ng mga sirena at ang marahas na pagtakbo ng mga jail guards ay tila isang hudyat ng panganib. Isang guard ang pumasok at mabilis na kinaladkad si Mark pabalik sa loob. Ma'am, kailangan niyo nang lumabas. May emergency sa labas ng gate. Sigaw ng guard. Patakbong lumabas si Ana. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa labas ng gate, nakita niya si David na nakikipagbuno sa isang lalaking nakasuot ng hood. Ang lalaking nakita niya sa Boracay. At sa di kalayuan, isang itim na sasakyan ang mabilis na humaharurot papalapit sa kinaroroonan ni Tala na nakatayo malapit sa kalsada. Tala! Takbo! Sigaw ni Ana, ang kanyang boses ay naging isang marahas na hiyaw na bumabasag sa ingay ng paligid. Ngunit ang sasakyan ay hindi huminto. Sa halip, lalo itong bumilis. At sa loob ng sasakyan, nakita ni Ana ang mukha ni Nicole. Ang mukha ng isang babaeng wala nang mawawala. Ang mukha ng isang reynang nawalan ng kaharian at handang sunugin ang lahat para sa paghihiganti. Ang huling nakita ni Ana bago ang lahat ay maging isang malabong anino ay ang pagtalon ni David upang yakapin si Tala. Habang ang tunog ng pagpreno ng sasakyan sa semento ay tila isang matalas na kuko na kumakamot sa kanyang kaluluwa. May mga sugat na hindi kayang hilumin ng panahon, lalo na kung ang bawat tibok ng puso mo ay paalala ng iyong mga naging pagkakamali. Ang amoy ng sunog na goma at ang matinis na pagkiskis ng metal sa mainit na aspalto ay tila isang sumpa na bumasag sa katahimikan ng paligid. Sa gitna ng kalsada, nakahiga si David. Ang kanyang katawan ay tila isang kalasag na tumanggap ng lahat ng marahas na puwersa ng sasakyan ni Nicole. Sa ilalim ng kanyang mga bisig, nakayakap ng mahigpit si Tala. Takot, nanginginig, ngunit buhay. Ang bawat segundo ay tila naging isang mahabang oras para kay Ana. Habang tumatakbo siya patungo sa kanila, ang kanyang hininga ay tila isang matalim na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Nang marating ni Ana ang kinaroroonan nila, ang tanging narinig niya ay ang mahinang iyak ni Tala at ang mabigat na paghinga ni David. Ang puting polo ni David ay may mantsana ng dumi at bahagyang pula, isang patunay ng kanyang sakripisyo. Tumingin si David kay Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at sakit. Ngunit may kasamang katiyakan. Ligtas. Ligtas ang anak mo, Ana. Bulong niya bago dahan-dahang ipikit ang kanyang mga mata. Sa di kalayuan, ang itim na sasakyan ni Nicole ay bumangga sa isang poste. Ang usok na lumalabas mula sa makina ay tila isang maitim na ulap na nagtatago sa mukha ng isang babaeng nawalan na ng katinuan. Nang buksan ng mga pulis ang pinto, lumabas si Nicole. Hindi umiiyak, kundi tumatawa. Isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Isang tawang nagmumula sa isang kaluluwang tuluyan ng nilamon ng puot. Ang kanyang pagkakaaresto ay hindi naging marahas. Para siyang isang lantang gulay na hinayaang kaladkarin ng mga awtoridad. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kawalan. Dinala si David sa ospital at sa bawat patak ng swero, ang bawat tunog ng monitor ng kanyang puso ay tila isang ritmo ng pagsisisi para kay Ana. Nakaupo siya sa tabi ng kama ni David. Hawak ang kamay nito, habang si Tala
ay mahimbing na natutulog sa sofa ng silid. Ang katahimikan ng ospital ay tila isang malawak na espasyo kung saan naghaharap ang lahat ng kanyang mga takot at pasasalamat. David, bakit kailangang ikaw pa ang sumalo? Bulong ni Ana. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa mga daliri ng lalaki. Naalala niya ang lahat ng mga taon na binaliwala niya si David dahil sa kanyang pag-aakalang si Mark ang kanyang kuta. Ngayon, ang tunay na kuta ay ang lalaking nakahiga sa harap niya, isang kutang gawa sa katapatan, hindi sa kasinungalingan. Samantala, sa loob ng selda, nabalitaan ni Mark ang nangyari. Ang balita na muntik nang mamatay ang kanyang sariling anak dahil sa babaeng pinili niyang maging kabit ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat sulok ng malamig na rehas ay tila nagtatawanan sa kanya. Ang sasakyang pinapangarap niya, ang yaman na pilit niyang ninakaw, ay naging instrumento ng kamatayan para sa kaisa-isang buhay na mahalaga sa kanya. Anong ginawa ko? Hikbi ni Mark. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang nakasandal sa pader. Ang sugat ng pagsisisi ay hindi lang pala isang matalinhagang salita. Ito ay isang pisikal na sakit na kumakain sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, hindi niya sinisi si Ana. Hindi niya sinisi ang mundo. Sinisi niya ang kanyang sarili. Ang bawat utang na loob na isinumbat niya kay Ana ay tila naging mga batong bumagsak sa kanya. Binaon siya sa kailaliman ng kanyang sariling kahihiyan. Kinabukasan, nagmulat ng mata si David. Ang unang nakita niya ay ang mukha ni Ana. Puyat, pagod, ngunit puno ng pag-ibig. Ana, bakit ka umiiyak? Mahinang tanong ni David. Pilit nang ngumingiti sa kabila ng sakit ng kanyang mga tadyang. Umiiyak ako dahil ngayon ko lang na-realize na ang tagal kong naghahanap ng kaligtasan sa maling tao. Sagot ni Ana. Dahan-dahang inihilig ang kanyang ulo sa balikat ni David. Salamat, David. Salamat dahil hindi ka sumuko sa amin. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila. Isang sandali na hindi kailangan ng maraming salita. Ang sugat ni David ay maghihilom, ngunit ang sugat sa puso ni Ana ay nagsimula na ring magkaroon ng lunas. Gayunpaman, ang kwento ay hindi pa natatapos sa loob ng ospital. Isang tawag mula sa labas ang nagpabago sa aura ng silid. Isang balita tungkol kay Mommy Luz. Ang matandang babae, matapos mabalitaan ang nangyari kay Mark at ang pagkakaaresto kay Nicole, ay natagpuang nawawala sa kanyang tinutuluyan sa Laguna. Ang tanging naiwan ay isang liham na para kay Ana. Isang liham na naglalaman ng huling hiling ng isang reynang nawalan ng lahat ng kanyang mga alipin. Ang bawat bukang liwayway ay isang paanyaya upang burahin ang mga lamat ng kahapon at simulan ang paghabi ng isang bukas na hindi na dinidiktahan ng takot. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ng silid sa ospital ay tila isang banayad na haplos sa mukha ni Ana. Sa loob ng ilang araw, ang puting dingding na ito ang naging saksi sa kanyang mga panalangin at sa dahan-dahang pagbangon ni David. Nakaupo si Ana sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang bawat paghinga ni David. Ang bawat pag-angat ng dibdib nito ay tila isang himig ng pag-asa na nagpapatunay na ang buhay ay mas malakas kaysa sa kahit anong pagtatangka ng kasamaan. Dahan-dahang iminulat ni David ang kanyang mga mata at agad na bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Ana. Huwag mo na akong bantayan ng ganyan, Ana. Baka matunaw ako. Biro ni David, bagaman ang kanyang boses ay paos pa rin. Ngumiti si Ana, isang ngangiting may halong pait at pasasalamat. Nararapat lang na bantayan kita. Ikaw ang nagligtas sa mundo ko, David. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi dahil sa'yo. Inayos ni Ana ang kumot ni David. Ang kanyang mga daliri ay sandaling dumapos sa kamay ng lalaki. Isang dampi na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin sa gitna ng katahimikan
Naalala ni Ana ang liham ni Mommy Luz na nakatago sa kanyang bag. Sa loob ng ilang araw, hindi niya ito binuksan. Natatakot na baka ang laman nito ay muling magdala ng bagyo sa kanyang payapang buhay. Ngunit alam niyang kailangan niya itong harapin upang tuluyan ng makalaya. Dahan-dahang kinuha ni Ana ang envelope. Ang papel ay luma at may mantsa ng mga tuyong luha. Habang binabasa niya ang mga salita ng kanyang dating biyenan, naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Ana, sa oras na mabasa mo ito, malayo na ako. Hindi ko nahihilingin ang iyong patawad dahil alam kong ang mga sugat na idinulot namin ay hindi kayang hilumin ng simpleng salita. Tama ka. Ang reyna ay nawalan na ng korona at ang tanging natira sa akin ay ang kahihiyan ng aking mga ginawa. Pupunta ako sa isang monasteryo sa malayo upang gugulin ang natitira kong buhay sa pagsisisi. Huwag mo nang hanapin ang perang itinago ko. Ibinigay ko na ito sa isang charity para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Iyon na lang ang paraan ko upang kahit paano ay mabawasan ang bigat ng aking kasalanan. Alagaan mo si Tala. Siya ang tanging bagay na totoo sa pamilyang ito. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Ana. Ang reyna ng kasinungalingan ay tuluyan ng sumuko. Wala nang galit sa puso ni Ana, tanging isang malawak na pagtanggap na ang lahat ng dusa ay may hangganan. Dumating si Attorney Santos, dala ang mga huling dokumento mula sa korte. Ana, tapos na ang lahat. Mark signed the annulment and the full custody waiver without any conditions this time. Sabi niya, ayaw na raw niyang maging hadlang sa kaligayahan niyo ni Tala. He's ready to face his sentence. Naramdaman ni Ana ang tila paglipad ng isang mabigat na pasanin mula sa kanyang mga balikat. Ang fortress na pilit niyang pinoprotektahan noon ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa mga guho nito, isang mas matatag at mas magandang pundasyon ang nagsimulang mabuo. Pumasok si Tala sa silid. Bitbit ang isang drawing na ginawa niya sa play area ng ospital. Ipinakita niya ito kina Ana at David. Sa drawing, may 3 taong magkakahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari sa tapat ng dagat. Sino ang mga ito, anak? Tanong ni David habang pinagmamasdan ang makulay na larawan. Si Mama, ako at si Tito David. Masayang sagot ni Tala. Dito tayo sa Boracay, di ba po? Sabi ni Mama, doon na tayo titira forever. Nagkatinginan si Ana at David. Ang kilig na naramdaman ni Ana ay hindi gaya ng dati na puno ng kaba. Ito ay isang malalim at payapang katiyakan. Hinawakan ni David ang kamay ni Ana at sa pagkakataong ito, hindi na bumitaw ang babae. Ready ka na bang bumalik sa isla? Tanong ni David. Ready na ako, David. Handa na akong bumuo ng bagong buhay na hindi na kailangang magtago sa likod ng mga pader. Sagot ni Ana. Habang nag-aayos sila ng mga gamit para sa kanilang pag-uwi, isang huling tawag ang natanggap ni Ana. Hindi ito mula sa bangko o sa abogado. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero mula sa Laguna. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig at puno ng takot. Miss Ana? Kailangan niyo pong pumunta rito. May natagpuan kaming mga dokumento sa lumang bahay ni Sir Mark. Mga dokumento na tungkol sa tunay na pagkatao ng inyong mga magulang. Mga bagay na itinago ni Mommy Luz sa inyo sa loob ng maraming taon. Ang hininga ni Ana ay tila muling tumigil. Ang bagong biyaya na kanyang inaasahan ay tila may kasama pang isang huling misteryo na kailangang buksan. Ang fortress ng katotohanan ay may isa pang pinto na hindi pa niya napapasok. Ang katotohanan ay parang apoy. Maaari itong magbigay ng liwanag, ngunit maaari rin itong tumupok sa lahat ng mga kasinungalingang pilit mong itinatago sa dilim. Ang bawat hakbang ni Ana sa lumang hagdanan ng ancestral house sa Laguna ay tila pagbabalik sa isang mundong punong-puno ng mga multo. Kasama niya si David, na ang presensya ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng mabuhay na kapaligiran. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy
ay humahalo sa halumigmig ng hapon na nagbibigay ng isang mabigat na aura sa silid na dati ay pag-aari ni Mami Luz. Sa tulong ng isang matandang katiwala, natagpuan nila ang isang maliit na baul na nakatago sa ilalim ng sahig. Nanginginig ang mga daliri ni Ana habang binubuksan ang kalawanging lock nito. Sa loob, hindi ginto o pera ang tumambad sa kanya, kundi mga lumang liham at isang kupas na titulo ng lupa. Habang binabasa ni Ana ang mga dokumento, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang utang na loob na 7 taong isinumbat sa kanya ni Mami Luz ay isa palang malaking panlilinlang. Ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito at ang lahat ng yaman na ipinagmalaki ng pamilya ni Mark ay galing pala sa mga magulang ni Ana. Ang ama ni Mark ay isang dating tauhan ng mga magulang ni Ana na nagnakaw ng mga titulo at dokumento nang pumanaw ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Si Mami Luz ay hindi nagligtas kay Ana. Kinupkop nila si Ana upang masigurong hindi nito malalaman ang tungkol sa kanyang pamana at upang unti-unting makuha ang lahat ng matitira pa sa kanya sa pamamagitan ng kasal. Lahat ng ito, lahat ng hirap at panglalait na tinanggap ko ay galing sa perang dapat ay sa akin. Bulong ni Ana, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot at pait. Ang bawat sentimong ibinigay sa kanya ng pamilya ni Mark ay galing pala sa sarili niyang dugo at laman. Naramdaman ni Ana ang mainit na yakap ni David mula sa likod. Tapos na ang kanilang paghahari, Ana. Ang katotohanan, ang huling susi sa iyong hawla. Bago sila bumalik sa Boracay, humiling si Ana ng isang huling pagkakataon na harapin si Mark sa loob ng kulungan. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumunta bilang asawa, kundi bilang ang tunay na may-ari ng lahat ng nawala sa kanya. Nakatayo si Mark sa kabilang panig ng rehas, ang mukha ay tila isang tuyong dahon. Nang ilapag ni Ana ang mga dokumento sa harap nito, ang mga mata ni Mark ay nanlaki sa gulat at kahihiyan. Wala siyang masabi. Ang bawat salita ng kanyang ina tungkol sa pagiging mapagbigay sa isang ulila ay tila naging mga matatalim na espada na bumabalik sa kanya. Hindi mo lang ako ninakawan ng pera, Mark. Ninakawan niyo ako ng pagkakakilanlan, sabi ni Ana. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang kapangyarihan ng isang reynang nakabawi ng kanyang trono. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko kayo tutularan. Ang lupang ito ay ibebenta ko at ang pera ay mapupunta sa edukasyon ni Tala at sa mga taong talagang nangangailangan. Ayaw ko ng kahit anong bagay na may mantsa ng inyong pangalan. Tumingin si Mark kay Ana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi na wala ng puwang sa puso ng babae. Ana, patawad. Ang patawad ay isang regalong ibinibigay ko sa aking sarili upang hindi na ako muling maging bilanggo ng galit sa inyo. Huling sabi ni Ana bago tumalikod ng walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad palabas ng kulungan, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Sinalubong siya ni David at ni Tala sa labas. Ang tawa ng kanyang anak ay tila isang musika na nagpapatunay na ang lahat ng unos ay lumipas na. Sumakay sila sa sasakyan patungo sa airport. Habang papalayo sila sa Maynila, tinanaw ni Ana ang abot-tanaw. Wala na ang kaba. Wala na ang takot. Ang bawat patak ng pawis at luha niya sa nakaraan ay naging mga binhi ng isang bagong buhay. Ang huling paghaharap ay hindi natapos sa isang sigawan, kundi sa isang tahimik na pagtanggap. Ang katotohanan ay nagpalaya sa kanya at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang tunay na kahulugan ng kaligayahan, ang kaligayahang hindi nakasalalay sa yaman, kundi sa katapatan at pagmamahal ng mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Sa huling sulyap ni Ana sa kanyang likuran, nakita niya ang mga ulap na dahan-dahang naglalaho na nagpapakita ng isang malawak at asul na kalangitan. Ang kabanata ng pait ay sarado na, at ang aklat ng kanyang bagong buhay ay nagsisimula pa lamang isulat sa dalampasigan ng Boracay, kung saan ang mga alon
ay laging may dalang pangako ng kapayapaan. Ang tunay na kuta ay hindi gawa sa mga pader na bato, kundi sa tibay ng isang pusong natutong bumangon mula sa sarili nitong mga guho. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang mabilis na agos ng tubig na dahan-dahang lumilinis sa mga mantsa ng nakaraan. Sa dalampasigan ng Boracay, kung saan ang buhangin ay tila asukal na kumikinang sa ilalim ng dapit hapon, nakatayo si Ana. Ang simoy ng hangin ay banayad na humahaplos sa kanyang buhok, isang haplos na walang dalang bigat o panunumbat. Wala na ang mga lamat sa kanyang mukha, wala na ang pagod sa kanyang mga mata. Ang babaeng nasa harap ng karagatan ngayon ay isang babaeng ganap ng malaya. Dahan-dahang lumapit si Tala, na ngayon ay mas matangkad at puno ng sigla. Hawak ng bata ang isang maliit na basket ng mga bulaklak. "Mama, tingnan mo po. Ang ganda ng kulay ng langit. Parang yung painting natin sa sala." Masayang wika ng bata. Ang tawa ni Tala ay tila isang kristal na himig na humahalik sa katahimikan ng paligid, isang tunog na nagpapatunay na ang mga sugat ng kahapon ay ganap na ring naghilom. Mula sa di kalayuan, naglalakad si David patungo sa kanila. Ang kanyang tindig ay tila isang matatag na puno na nagbibigay ng kanlungan. Hindi naging mabilis ang kanilang ugnayan. Pinili nilang dumaan sa isang slow burn na proseso ng pagkilala at pagpapahalaga. Ang pag-ibig na nararamdaman ni Ana para kay David ay hindi gaya ng dati na puno ng kaba at pangangailangan, kundi isang pag-ibig na nakabase sa respeto at tunay na pagkakaibigan. Handa na ang hapunan sa veranda, Ana. Bungad ni David, ang kanyang boses ay puno ng tamis at katiyakan. Ang mga mangingisda ay nagpadala ng sariwang huli bilang pasasalamat sa tulong mo sa kanilang kooperatiba. Ngumiti si Ana at kinuha ang kamay ni David. Sa bawat dampi ng kanilang mga balat, nararamdaman niya ang init ng isang bagong simula. Wala na ang takot na baka ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang. Alam niyang pinaghirapan niya ang kapayapaang ito. Habang naglalakad sila pabalik sa kanilang maliit na homestay, sandaling lumingon si Ana sa dako ng Maynila. Nabalitaan niya na si Mark ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya sa kulungan. Doon, unti-unti nitong natututunan ang tunay na kahulugan ng pagsisisi, malayo sa mga luho at kasinungalingang kinalakihan nito. Si Mami Luz naman ay nananatili sa isang tahimik na monasteryo, namumuhay ng payak at malayo sa ingay ng mundong pilit niyang niloko. Wala nang galit sa puso ni Ana para sa kanila. Ang patawad na ibinigay niya ay hindi dahil nararapat sila rito, kundi dahil nararapat siya sa katahimikan. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala ng utang na loob. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalaya, hindi nagpapabilanggo. Ang bawat patak ng kanyang pawis at luha ay naging puhunan para sa isang buhay na punong-puno ng dignidad. "Salamat sa pagpili sa amin, David," bulong ni Ana habang nakatingin sa naglalagablab na kulay ng langit. "Salamat sa pagpili sa sarili mo, Ana," sagot ng lalaki, sabay haplos sa kanyang pisngi. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay dahan-dahang sumisikat sa itaas ng kalmado at payapang dagat, natulog si Ana ng may ngiti. Alam niyang bukas, ang araw ay muling sisikat at sa bawat bukang liwayway, may dalang bagong biyaya at bagong pag-asa. Ang kanyang fortress, ang kanyang kuta, ay hindi na kailanman magigiba dahil ito ay nakatayo sa matibay na pundasyon ng pagmamahal sa sarili at katotohanan.